Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Samantala, sa Mental Cultivation Hall ng New World Palace. Madalas na nagpapahinga ang emperor ng New World sa Mental Cultivation Hall, isa itong engrande at marangyang uri ng kwarto na ginawa para sa kanya. Makikita sa sandaling iyon na nakaupo sa kanyang kama ang may bagsak na mukhang emperor ng New World. Takot namang tumayo sa kanyang tabi ang mga kasama niyang eunuch, hindi nila nagawang huminga sa kanilang kinatatayuan. Nabalot ang buong Mental Cultivation Hall ng nakadedepress na hangin. Habang tahimik na nakatayo roon ang nag-aalalang si Yvette Lane. Mula noong bumalik siya rito mula sa kontinente ng North Moana, ang unang bagay na ginawa ni Yvette ay magpakita sa kanyang amang emperor. At nang makita niya ang itsura nito, agad niyang na-realize na galit pa rin ito sa nangyari. Sa bagay, nagawa niya ngang iligtas si Daryl nang magdala ito ng kaguluhan sa palasyo. Tahimik na nagbuntong hininga si Yvette, habang mahinang sinasabi na, nakabalik na ako, ama. HMM. Hindi naman nagpakita ng kahit na anong ekspresyon ang mukha ng emperor. Tumingin ito kay Yvette at mahinang sumagot ng, hindi ko inaasahang babalik ka pa rito. Mahalatang pinipigilan lang nito ang kanyang galit nang sabihin niya iyon. Nagawa niyang ispoil ang kanyang anak mula pagkabata na nagresulta sa kawalan nito ng takot sa kanya. Nagawa pa niyang iligtas si Daryl sa harap ng publiko. Mas tumindi ang galit ng emperor nang maisip niya si Daryl. Ilang taon na rin siyang emperor, pero ito ang unang beses na mayroong tao na magtangka sa kanyang buhay. Kaya gustong-gusto na niyang pagpira-pirasuhin si Daryl hanggang sa mga sandaling ito. Ama! Pilit namang ngumiti rito si Yvette habang naglalakad paabante. Dito na niya malambing na sinabing, patawarin niyo po ako ama, huwag na po kayong magalit. Alam ko po na hindi ko po dapat ginawa ang bagay na yon, pero hindi ko rin po hahayaang mamatay si Daryl. Slam! Agad na hinampas ng emperor ang dragon niyang trono at itinulak ang kanyang anak palayo nang marinig niya ito. Dito na siya nanermo nang, nagawa mo pa ring banggitin sa harap ko ang pangalan ni Daryl. Pinatay niya ang mapapangasawa mo, at ang country secretary. Naging wild at bayolente siya sa kaharian ko. Nagawa niya ring bastusin ang aking otoridad bilang pinuno ng New World. Kaya malaking bagay ang hindi ko pagpatay sa kanya, pero mas matindi pa rin ang ginawa mong pagliligtas sa kanya sa harap ng publiko. Naglalagablab na tumitig ang emperor ng New World kay Yvette. Ikaw ang prinsesa ng kahariang ito. Hindi mo lang inilubog sa kahihiyan ang royal family dahil niligtas mo rin ang ating kalaban. Sabihin mo sa akin kung anong parusa ang dapat kong ibigay sa iyo. Dad. Nanginig si Yvette at agad na lumuhod habang sinasabi na, alam ko pong mali ako, ama. Kung gusto niyo po akong parusahan, hatulan niyo na lang po ako ng kamatayan. Ikaw. Nanginig ang katawan ng emperor ng New World matapos makita na nakahandang mamatay ang kanyang anak para sa ginawa nitong kahihiyan sa kanilang pamilya. Gusto mong maparusahan? Sige. Kung iniisip mong hindi kita kayang patayin. Tama ka, dahil hindi ko ito magagawa sa iyo. Pero mula sa araw na ito, hindi ka na maaaring tumungtong sa labas ng palasyo. Dito na seryosong tumingin ang emperor kay Yvette, habang nanalamig na nagtatanong ng, sabihin mo sa akin ang totoo. Napamahal ka na ba kay Daryl? Ama, ako po, agad na natulala ang namumulang si Yvette. Agad niyang iniyuko ang kanyang ulo at sumagot ng, hindi po. Hindi. Nang marinig niya iyon, huminga ng malalim ang emperor ng New World at tumawa. Yvette, ikaw ang paborito kong anak, kaya paanong hindi ko malalaman ang laman ng isip mo? Kung hindi mo gusto si Daryl, bakit mo siya ililigtas? At noong mabanggit ko siya ngayon, agad na namula ang mukha mo. Bakit ba ako nagkaroon ng isang walang kwentang anak na katulad mo? Agad na naginit ang mukha ni Yvette, nang maramdaman niya ang tingin ng emperor sa kanya, dito na siya hindi nakapagsalita. Wala akong pakialam kung gaano kaimportante si Daryl sa'yo, nanlalamig na sinabi ng emperor. Magkasintahan na ba kayong dalawa? Impossible. Kalimutan mo na siya hanggat maaga pa. 10 taon na ang nakalilipas mula noong sakupin ng New World ang World Universe, pero nabigo ang mga ito nang dahil kay Daryl Darby. Pagkatapos ng 10 taon ay mag-isang pumatay si Daryl papasok sa palasyo ng New World na sumira sa reputasyon ng royal family sa New World.
Isa si Daryl sa mga taong itinuturing na kalaban ng New World. Kaya kahit na anong mangyari, hindi maaaring sumama ang kanyang anak kay Daryl. Nagmukhang determinado ang Emperor ng New World habang nanlalamig na sinasabing, nakapagdesisyon na ako. Mag-organisa ang New World ng isang martial arts tournament sa loob ng 3 buwan. Dito na ako pipili ng mapapangasawa mo na nagmula sa Nine Mainlands. At ang lalaking mananalo sa tournament na yon ay ang taong mapapangasawa mo. Ano? Agad na nagbago ang itsura ni Yvette na nababahalang sumagot ng, hindi po ako sa ngayon sa isang paliksahan para sa kung sino ang pakakasalan ko. Hindi ikaw ang magdedesisyon nito. Malakas na hinampas ng Emperor ng New World ang kanyang kamay sa lamesa bago naiinis na ikinaway ang kanyang kamay. Umalis ka na. Ayoko. Ayoko ng paliksahan para sa taong pakakasalan ko. Ayoko, umiiyak na sigaw ni Yvette. Kung ganito lang din naman ang gagawin mo sa akin, ama. Mas pipiliin ko pang mamatay na isang dalaga. Dito na tumulo ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang kamay bago tumalikod at tumakbo paalis sa hall. Si Daryl lang ang laman ng puso ni Yvette. Hindi na niya magagawa pang tumanggap ng ibang lalaki sa kanyang buhay. Nagalit ng husto ang Emperor nang tumakbo ang kanyang anak palabas ng hall, kumislap ang kanyang mga mata bago tumingin sa kanyang mga eunuch at nanlalamig na sabihing, kumuha kayo ng taong magbabantay sa prinsesa. Hindi na siya maaaring tumungtong sa labas ng palasyo mula sa araw na ito. Huwag na huwag niyo siyang aalisin sa inyong mga mata. Opo, kamahalan. Agad na sumagot ang mga eunuch bago magsitakbo palabas ng hall. Samantala, sa MT, Buzo ng North Moana Continent. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay kalahating buwan nang magpagaling ni Daryl sa banal na lupain ng Divine Farmer. Pagkatapos ng panahong iyon, tuluyan nang gumaling ang buo niyang katawan matapos alagaan ng maigi ng Divine Farmer. Sa mga sandaling ito makikitang nag-uusap at nagtatawanan sina Daryl at Zurong habang magkasamang umiinom ng wine sa labas ng kubong gawa sa tuyong damo. Kuya Zurong! Ubos ni Daryl sa hawak niyang wine glass. Nagdadalawang isip siyang tumingin sa kasama niyang lalaki. Kinakailangan ko nang umalis sa sandaling maubos natin ang wine na ito. Parang isang paraiso ang sagradong lupain ng Divine Farmer. Gusto na sanang manirahan ni Daryl nang walang inaalala sa lugar na ito habang buhay. Pero marami pa siyang dapat na gawin kaya hindi siya maaring manatili roon. Napahinga ng malalim si Zurong habang nakangiting sinasabi na mayroon talagang katapusan ang lahat. Pero sa sandaling magkaroon ka ng libreng oras, dalawin mo naman ako rito nang makapag-inuman ulit tayo. Napuno ng pagdadalawang isip ang mga mata ni Zurong nang sabihin niya iyon. Nagawa niyang makasama si Daryl ng ilang buwan at hinangaan niya rin ang pagkataon nito. Kaya nagsisi siya kung bakit hindi niya nakilala ng mas maaga si Daryl. Aalis na si Daryl kaya nagdadalawang isip na sa mga sandaling ito si Zurong. Huwag kang magalala, kuya. Tawa ng tumatangong si Daryl bago sumagot ng, dadalhin ko ang pinakamasarap na alak sa sandaling bumalik ako rito, at mag-inuman tayo hanggang sa tumumba na tayong dalawa. At pagkatapos ay tumayo na si Daryl. Tumingin siya sa Divine Farmer at buong pasasalamat na sinabing, mauuna na po ako, Senior Divine Farmer. Mag-iingat po kayo. Tumango naman sa kanya ang Divine Farmer. Sana lang ay maging maayos na ang lagay mo sa susunod na magkita tayo. Napakamot sa kanyang ulo si Daryl habang nahihiyang ngumiti sa Divine Farmer, pero naantig ang kanyang puso sa mga sinabi ng matandang ito. Hindi naging mahusay ang Divine Farmer sa pagsasalita, pero naintindihan naman ni Daryl ang ibig nitong sabihin. Umaasa siya na magagawa ng alagaan ni Daryl ang kanyang sarili, habang humihiling na huwag na sana itong makaranas ng anumang sakit o kalamidad sa hinaharap. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, umalis na si Daryl sa sagradong lupain ng Divine Farmer. Pagkatapos ng kalahating oras, nakarating na rin si Daryl sa paanan ng MT, Buzao. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Daryl sa mga sandaling ito. At pagkatapos at muli siyang lumingon sa bulubunduking na babalot ng hamog sa kanyang likuran. Naramdaman niya na parabang nasa ibang mundo ang lugar na yon. Hindi niya alam kung bakit pero biglang naalala ni Daryl si Yvette. Siguradong nakabalik na siya sa palasyo ng New World. Dapat ko ba siyang hanapin doon? Pero kinalaunan ay biglang nagbago ang isip ni Daryl. Mukhang okay naman na ang lahat.
Gumawa siya ng gulo sa palasyo ng New World kaya parang naghanap lang siya ng panibagong gulo sa sandaling bumalik siya roon. Dito na siya nagdesisyong bumalik na lang doon sa sandaling magkaroon siya ng tamang pagkakataon para gawin ito. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, sinundan ni Daryl ang kalsada sa bundok at naglakad papunta sa malayo. Hindi pa nakakalayo si Daryl nang magsimula siyang sumimangot. Naramdaman niya ang aura na puno ng intensyong pumatay hindi kalayuan sa kanya. Agad na tumingin sa kanyang paligid si Daryl at hindi nagtagal ay agad niyang nakita ang isang magandang imahe ng tao na papalapit sa kanya. Lumipad ito sa gitna ng ere na parang isang napakagandang diwata, siguradong matitigilan ang kahit na sinong makakakita rito. Siya ay walang iba kundi si Gonggong. Nakasuot si Gonggong ng isang mahaba at kulay team na dress na nagpakita sa maladiwatang hubog ng kanyang katawan. Habang ang kanyang mukha ay kasing lamig naman ng yelo. Wala nang ipinakita ang kanyang mga mata maliban sa matinding hinanakit at galit. Daryl Darby. Dahan-dahang lumapag si Gonggong sa harapan ni Daryl, tumitig siya rito, at sinabing, sigurado akong hindi mo inaasahan ang mabilis nating pagkikita. Hindi na niya maitago ang galit sa kanyang puso nang sabihin niya ito. Ilang araw na ang nakalilipas mula noong ikulong ni Daryl si Gonggong sa isang formation. Natalo siya sa isang pustahan, kaya kinakailangan niyang tawaging ama si Zurong at tito si Daryl. Napahiya siya ng husto sa harap ng dalawang ito. Nang marinig niya ang tungkol sa pagalis ni Daryl sa sagradong lupain ng Divine Farmer, at ang kasalukuyan nitong pagbaba sa Mt. Buzao, agad niyang sinundan ang kalsada bago hintayin sa lugar na ito si Daryl. Alam niyang daraan sa lugar na ito si Daryl. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag ang kanyang sadya, gusto niya lang turuan si Daryl ng leksyon at ilabas ang hinanakit na naipon sa kanyang puso. Buwisit. Malinaw na nandito siya ngayon para maghiganti. Natigilan dito si Daryl. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Gonggong at sumagot ng, "OMY, ito ba ang maganda kong pamangkin? Ano ang nangyayari? Narinig mo na umalis ako kanina kaya agad kang nagpunta rito para makita ako." Sush! Dito na bayolenteng namula ang mukha ni Gonggong, masyado siyang napahiya, at nagalit nang sumagot siya ng, "Hayop ka, Daryl. Ang lakas pa rin ng loob mong sabihin ang mga bagay na yan." "Oo, nagpunta ako rito para ihatid ka sa langit." Nang sabihin niya iyon, napuno ang mga mata ni Gonggong ng galit at kahihiyan. Buzz! Dito na sumabog ang isang napakalakas na aura sa katawan ni Gonggong. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at direktang inatake si Daryl. Masyadong malakas si Gonggong, agad na napunit at nanigas ang ere sa kanyang paligid. Buwisit! Ganun ba talaga siya kagalit? Bakit niya ako biglang inatake? Natigilan si Daryl nang makita niya ang tanglay nitong lakas, pero hindi pa rin niya ito iniwasan. Agad niyang ginamit ang puro niyang enerhiya nang itaas niya ang kanyang mga kamay at harapin ng direkta ang pag-atak nito. Bang! Dito na nagtama ang kanilang mga atake. Isang mahinang pagyanig ang narinig bago napaatras ng ilang hakbang ng patalikod si Daryl, dito na namutla ang kanyang mukha. Kahit isa ng Martial Emperor si Daryl, kaya wala nang kahit na sino sa Nin Mainlands ang magagawang pumantay sa kanyang lakas. Isa pa ring malakas na cultivator si Gonggong na nagmula sa sinaunang panahon. Hinding-hindi mapapantayan ni Daryl ang libu-libong taon ng karanasan nito. Huminga ng malalim si Daryl habang sinusubukang ibalanse ang kanyang sarili. Napasimangot siya at tumingin kay Gonggong habang natutulala sa kanyang mga nakikita. Buwisit, masyadong malakas ang babaeng ito. Hindi ko magawang manalo sa kanya sa isang direktang laban. Maging si Gonggong sa kabilang banda, ay nasusurpresang napasimangot habang tumitingin kay Daryl. Dito na siya lihim na nagulat. 3 layer na ng internal energy ang kanyang ginamit sa pag-ataking ito, kaya paano pa rin ito nagawang salagi ni Daryl? Iniisip niya na sasapat ang pag-atake niyang iyon para patayin si Daryl. Masyado pa itong bata pero naging ganito na ito kalakas. At marunong na rin itong gumawa ng mga formation. Isa itong pambihirang henyo. Nakakapanghinayang kung papatayin niya ito. Kaya nagdesisyon si Gonggong na hulihin ito ng buhay. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, itinaas ni Gonggong ang kanyang kamay at naglabas ng isang brocade, matitigilan ang sinumang titingin nito nang dahil sa ginto nitong kulay. Ibinuka ni Gonggong ang kanyang bibig ng bahagya,
at gumamit ng mahika, dito na biglang lumaki ang hawak niyang bag. Kasabay nito ang paglipad ni Gonggong papunta sa lalaking iyon, para direkta itong atakihin sa dibdib. Isa itong napakalakas na pag-atake, kaya hindi na ito nagawa pang tiisin ni Daryl, dito na siya bumagsak sa lupa. Bago pa man siya nakapag-react ay nagawa na siyang mahuli ni Gonggong na naglagay kay Daryl sa dala niyang gintong bag. Ang bag na ito ay isa sa pinakaingatang mga kayamanan ni Gonggong, tinatawag niya itong Yin-Yang Heaven and Earth Bag. Isa itong napakatibay na bag kaya walang kahit na sinong tao ang makakawala sa bag na ito. Direktang napamura ang nagpupumiglas na si Daryl nang mailagay siya ni Gonggong sa dala nitong bag. Naramdaman niya rin and malakas ang spiritual power na tinatanglay ng bag na ito na pumigil sa spiritual power ng kanyang katawan. Kaya hindi niya ito magawang gamitan ng kahit anong lakas. Pakawalan mo na ako, Gonggong. Malakas na sigaw ni Daryl habang sinusubukang punitin ang Heaven and Earth Bag. Tama na. Pinapahirapan ko lang ang sarili ko. Maluhaluha na si Daryl nang ma-realize niyang hindi na siya makakatakas sa bag na ito. Manahimik ka lang dyan. Nakangiting sinabi ni Gonggong. Agad niyang kinuha ang bag at lumukso paharap bago lumipad papunta sa malayong lugar. Hindi nagawang makita ni Daryl ang sitwasyon sa labas pero naramdaman niya ang paglipad ni Gonggong kasama ang bag. Saan ba ako dadalhin ng babaeng ito? Hindi niya ako pinatay kaya siguradong gagawin nito ang lahat para i-torture ako. Nagpapanik na inisip ni Daryl. Pagkatapos ng napakahabang panahon, malakas na tumalsik sa iba't ibang direksyon ang nasa bag na si Daryl na humilo sa kanya. Nang malapit na niya itong hindi kayanin, tumigil sa paglipad si Gonggong. Sush! Pagkatapos ng isang segundo, naramdaman ni Daryl na parabang mas magaan na ang kanyang katawan. Agad na ring nagliwanag ang madilim na paligid sa loob ng bag, dito na niya nalamang pinapakawalan na siya ni Gonggong mula sa bag na iyon. Thud. Nang buksan ni Daryl ang kanyang mga mata, agad na gumalaw ng parang liwanag si Gonggong para suntukin ang mga acupoint ni Daryl. At dahil dito ay hindi na nakagalaw pa ang katawan ni Daryl. Hoy ikaw, gusto sanang magsalita ni Daryl pero naguluhan siya nang tingnan niya ang kanyang paligid. Anong klase ng lugar ito? Isang malaki at napakarangyang lugar ang nagpakita sa kanyang harapan. Mas malaki ito ng ilang beses, kaysa sa full energy hall ng palasyo sa New World. Malinis na tumayo sa magkabilang gilid ng corridor ang dalawang hilera ng mga bantay na may hawak na mahahabang sibat sa kanilang mga kamay. Isa itong mahiwaga at nakakakalmang tanawin para sa kahit na sino. Ito ba ang palasyo ng North Moana? Muling tiningnan ni Daryl ang kanyang paligid. Dito na niya napansin na maliban kay Gonggong, may ilang daang tao rin ang makikitang nakatayo sa main hall. Nakasuot ang mga taong iyon ng official uniform. Hindi sila nagsalita ng kahit ano habang tahimik na tinitingnan si Daryl mula ulo hanggang paa. Pero nagawa pa ring maramdaman ni Daryl ang malakas na urang nilalabas ng mga lalaking tumitingin sa kanya. Gasp! Napahinga ng malalim si Daryl, Martial Emperor na ba ang lahat ng taong nasa loob ng hall na ito? Sila ba ang mga opisyal ng North Moana? Isang trono ang makikitang nakalagay sa harap ng mga opisyal, gawa ito sa purong dragon na nagkaroon ng disenyong dragon at phoenix. Nabalot din ito ng mahahalagang mga alahas. Isang lalaking nakasuot ng robe na may larawan ng dragon ang tahimik na umupo sa trono. Naglabas ito ng isang superior at malakas na aurang makakapagpanginig sa kahit na sino. Kung tama ang hinala ni Daryl, siya ang emperor ng North Moana. Isang babae ang tahimik na umupo sa tabi ng lalaking, malaki ang tsansa na ito ang kanilang empress. Tumingin si Daryl sa empress at agad na napapigil hininga. Mukhang nasa kanyang 30s na ang babaeng ito na nagkaroon ng maselang mukha at gandang katumbas ng isang diwata. Mayroon din itong kabigha-bighaning hubog ng katawan na parabang isang anghel na nakasuot ng mahaba at kulay buwang dress. Siguradong matitigilan ang kahit na sinong tumingin sa kanya. Naglabas din ito ng isang mahinhin, pinagpala at mahiwagang aura. Naramdaman ni Daryl na parabang nabablangko ang kanyang isip. Isa ng napakaseksing babae ni Gonggong. Pero nagkaroon pa rin ang empress na ito ng gandang sumasakal sa kanya. Gonggong? Dahan-dahang tanong ng emperor sa North Moana, sino ang batang ito? Bakit mo siya dinala rito? Nang sabihin niya iyon, inobserbahan ng emperor sa North Moana si Daryl, hindi ito nagpakita ng kahit na anong ekspresyon sa kanyang mukha.
Humakbang paharap si Gonggong at buong galang na sumagot ng, si Daryl Darby ang taong ito, Emperor Howie. Marami po siyang alam pagdating sa mga formation. Alam ko po na gusto niyo pong kumuha ng mga henyong cultivator, kamahalan. Kaya dinala ko po siya rito para dumagdag sa mga hawak niyong henyo na inyo rin pong mapapakinabangan. Ano? Si Emperor Howie? Nanginig dito si Daryl. Naguguluhan niyang tiningnan ang Emperor ng North Moana habang nabablangko ang kanyang isip. Tinawag ni Gonggong ang Emperor ng North Moana na Emperor Howie. Hindi ba ito ang kilalang si Howie? Kung si Howie ang Emperor ng North Moana, ang Empress naman na nakaupo sa kanyang tabi ay si Chang'e. Ayon sa mga alamat, si Chang'e ang Diyosang asawa ng kilalang si Howie. Nang makita niya ito sa personal, inisip ni Daryl na mayroon itong hindi mapapantayang kagandahan. Kasabay nito ang pagingay ng main hall nang dahil sa nagsisimulang diskusyon ng mga tao sa loob nito. Masyado pang bata ang Daryl Darby na ito pero nagawa na niyang magkaroon ng sapat na kaalaman sa larangan ng formation. Kung may alam talaga siya pagdating sa mga formation, isa nga siyang henyong bata. Agad na tiningnan ng mga opisyal si Daryl. Nakuha rin ni Daryl maging ang interes ni Howie. Agad niyang tiningnan mula ulo hanggang paa si Daryl at dahan-dahang sinabi na, ikaw si Daryl Darby. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero napuno naman ito ng otoridad. Opo. Tango ni Daryl. Nakakaintindi ka ng mga formation? Tanong ni Emperor Howie habang tinititigan si Daryl. Napakamot sa kanyang ulo si Daryl at nagpapakumbabang sumagot ng, may kaunti lang po akong nalalaman dito. Dito na tumango at ngumiti si Emperor Howie. Kung ganoon ay hayaan mong tanungin kita. Gusto mo bang manatili rito para maglingkod sa akin? Habang sinasabi ang bagay na yon, napuno ang mga mata ni Emperor Howie ng pagmamadali at pag-asa. Maaari ngang malakas si Howie pero hindi pa rin siya omnipotent. Hindi siya mahusay pagdating sa mga formation. Hindi lang iyon, ilang mga cultivator lang din sa buong kontinente ng Moana ang may alam tungkol sa mga formation. Kaya para sa mga mata ni Howie, si Daryl ay isa ng pambihirang henyo. Napakamot muli si Daryl sa kanyang ulo, habang mukhang nagdadalawang isip sa mga sinabi ng Emperor. At pagkatapos ay agad siyang umiti at sumagot ng, patawarin mo ako, kamalahan, pero hindi ko po matatanggap ang inyong request. Kung hindi lang dahil sa nangyari kanina, hindi na sana nagadalawang isip si Daryl na pumayag sa alok ni Emperor Howie. Sa bagay, isang malaking karangalan para sa kahit na sino ang magtrabaho para sa isang kilalang tao na kagaya ni Howie. Pero mayroon na siyang Elysium Gate na naghihintay sa kanya, siguradong hindi makakakilos ng maayos ang mga ito nang wala ang kanilang leader. Kinakailangan niyang bumalik para pamunuan ang mga ito. At higit sa lahat, hinihintay na siyang bumalik ni Debra, Yvonne at iba pa, kaya paano niya magagawang manatili roon? Gasp! Agad na nabalot ng katahimikan ang buong main hall. Dito ang napatingin ang lahat kay Daryl sa sobrang gulat. Ano ang sinabi ng batang iyan? Buong puso siyang inimbitahan ni Emperor Howie pero agad niyang tinanggihan ang hiling nito. Si Emperor Howie ang pinakamakapangyarihang tao sa buong North Moana, kaya walang kahit na sino ang may kakayahang tumanggi sa kanya. Namutla ang mukha ni Emperor Howie sa mga sandaling ito. Agad na nawala ang kanyang dignidad nang tanggihan ni Daryl ang kanyang hiling sa harap ng kanyang mga opisyal. Naging tahimik at mapayapa ang hangin sa paligid ng kinaroroonan nilang main hall. Ang lakas ng loob mo, Daryl. Sa mga sandaling iyo, naglakad paabante si Gonggong para sermonan si Daryl. Mismong ang Emperor na ang nagpaabot ng kanyang imbitasyon sa iyo, pero mas pinairal mo pa rin ang pagiging ignorante mo. Ganito ka na ba talaga kasusidal? Nang sabihin niya yon, pasimpleng tumingin si Gonggong kay Emperor Howie. Hindi niya pinatay si Daryl at sa halip ay dinala niya ito ng buhay sa Emperor para mabigyan nito ng pabuya. Pero nagawang bastusin ni Daryl ang Emperor, na nangangahulugan ng problema para kay Gonggong. Ang babaeng ito, patagong mura ni Daryl nang sermonan siya ni Gonggong, pero hindi niya pa rin ito pinansin. Dito napilit na ngumiti si Daryl habang lumilingon kay Emperor Howie at sinasabing, kamahalan, patawarin niyo po ang pagiging direkta ng aking sagot. Nagmula po ako sa World Universe at aksidente lang po akong nakarating dito, kaya hindi na po ako magtatagal pa rito.
Kung ganoon, nagmula ka pala sa World Universe kaya hindi mo magagawang manatili rito para maglingkod sa akin, tama? Tumingin si Emperor Hao Yi kay Daryl at tumawa. Dito na niya pangkaraniwang sinabi na, magaling. Hindi kita pipilitin ngayong sinabi mo ng ayaw mo. At nagmula ka rin sa isa sa mga kontinente, kaya gagawin ko ang aking parte na maging isang magandang host sa iyong pagdating. Bakit hindi ka muna manatili rito sa palasyo ng ilang araw? Makakaalis ka naman agad pagkatapos nito. Nang sabihin niya iyon, nagpakita ng ngiti si Emperor Hao Yi sa kanyang mukha habang nakakaramdam ng matinding galit ang kanyang puso. Bilang pinakamakapangyarihang pinuno ng North Moana, sino ang may kakayahang bumali sa kanyang mga utos? Sa kasamaang palad ay hindi alam ni Daryl kung paanong umasal ng tama sa harapan nito, kaya paano niya itong mapapalampas ng ganoon kabilis. Nagdesisyon si Emperor Hao Yi na gumawa ng dahilan para manatili sa lugar na ito si Daryl habang naghahanap ng paraan na makakapagpanatili kay Daryl dito ng tuluyan para maglingkod sa kanya. Huwag na po kayong magabala. Ngiti ni Daryl habang napapakamot sa kanyang ulo. Maraming taon na rin siyang nasa larangan ng cultivation, kaya alam niya kung ano talaga ang gustong gawin ng Emperor. Alam niyang hindi na niya magagawa pang makaalis sa sandaling pumayag siya sa gusto nitong manatili sa palasyo ng ilang araw. Gasp! Dito na natigilan ang lahat. Nagawa muli ng batang ito na tanggihan ang hiling ni Emperor Hao Yi sa ikalawang pagkakataon. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin yon? Dito na nagdilim ang mukha ni Emperor Hao Yi. Mataas ang tingin ng isang ito sa kanyang sarili. Tumingin ang kanina pang tahimik na si Chang'er kay Daryl at sinabing, hindi marunong magpasalamat ang batang ito, ikulong niyo na lang siya. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero naging magaan ito sa tainga ng sinumang makakarinig sa kanyang mga sinabi. Mayroon din itong kasamang panlalamig na hindi magagawang bastusin ng kahit na sino. Tama ang mga sinabi ng Empress. Buong pagmamahal na tiningnan ni Emperor Hao Yi si Chang'er, totoo ngang mahal na mahal niya ito. Maaaring magkaroon ng libu-libong mga babae sa buhay ang isang pangkaraniwang emperor, pero naiiba pa rin sa mga ito si Emperor Hao Yi. Nag-iisa lang ang asawa niyang si Chang'er sa kanyang buhay. Sa nakalipas na ilang libong taon, walang tigil na sinusunod ni Hao Yi ang anumang sabihin ni Chang'er. Sa mga sandaling iyon, ikinaway ni Emperor Hao Yi ang kanyang mga kamay at sinabing, kaladkarin niyo siya, ikulong. Mabilis na umabante palapit ang dalawang mga bantay para hawakan sa magkabilang braso si Daryl. Sakit talaga sa ulo ang mga babae. Agad na nagpanik si Daryl. Dito na siya sumigaw si Daryl sa Empress ng, ikaw po si Chang'er hindi po ba? Sinasabi sa mga alamat na wala raw pong kapantay ang inyong kagandahan. Paano pong hindi nyo nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng tamang pagkatao? Hindi porke ayaw kong manatili sa North Moana, ay agad nyo na akong ikukulong. Anong klase ng logic ito? Gasp! Agad na nagbago ang itsura ng mga opisyal nang sabihin niya yon. Masyadong malakas ang loob ng batang ito. Paano niya nagawang pagsalitaan ng ganyan ang kamahalan? Slap! Naglakad si Gonggong palapit kay Daryl at malakas itong sinampal ng biglaan. Anong karapatan mo para bastusin ang kamahalan? Masyado ka na nga talagang suicidal. Dapat lang na maparusahan ka ng kamatayan, hindi sa sapat na parusa sa iyo ang pagkakakulong na nirekomenda ng mahal na Empress. Nanlalamig na sinabi ni Gonggong kay Daryl nang may nagngangalit na mga mata. Kahit na si Chang'er ang iginagalang na Empress, mayroon pa rin siyang personal at malapit na relasyon kay Gonggong. Kaya hindi na napigilan ni Gonggong ang kanyang sarili nang bastusin ni Daryl si Chang'er. Muling sinampal si Gonggong si Daryl. Naselyuhan na ang mga acupoint ni Daryl kaya hindi na niya magagawa pang iwasan ang mga sampal na yon. Dalawang kulay pulang marka ng palad ang agad na nagpakita sa magkabilang bahagi ng kanyang mukha. Kamahalan? Nanggagalaiti na sinabi ni Daryl. Namula ang kanyang mga mata habang nanlalamig na sinasabing, hindi karapat-dapat para sa isang insensitive na taong kayaga mo ang titulong iyan. Kinakailangan mong maging mabait at matalino kung gusto mong kunin ang isang henyo. Hindi kagaya ng ginagawa mong paggamit ng kapangyarihan para magawa ang mga gusto mo. Umusok sa sobrang galit si Daryl nang sabihin niya yon. Gasp! Agad na nabalot ang mainhol ng mainit na diskusyon sa pagitan ng mga taong nasa loob nito. Masyadong malakas ang loob ng lalaking ito. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganyan sa harap ng kamahalan.
Nararapat lang sa kanya na maparusahan ng kamatayan para sa pagiging bastos. Napaka-arugante ng isang ito. Hindi na napigilan pa ni Chang'er ang kanyang galit sa mga sandaling ito. Dito na siya tumitig kay Daryl at sumigaw ng, "Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Mukhang gustong-gusto mo na ngang mamatay." Dito na lumingon si Chang'er kay Hao Yi para sabihin, "Mahal na emperor, iwan niyo na po sa aking mga kamay ang magiging kapalaran ng lalaking ito." Agad na nanlamig ng husto ang maganda niyang mukha nang sabihin niya iyon. Siya ang tinitingala at makapangyarihang Lady Chang'er, kaya nararapat lang na irespeto siya ng lahat. Pero nagawa pa rin siyang bastusin ng lalaking ito. Kaya hindi pa rin sasapat para sa kanya ang pagkamatay ni Daryl kahit na umabot pa ito sa 1,000,000 beses. Magaling? Hindi man lang nagisip sa kanyang mga narinig si Emperor Hao Yi, agad siyang tumango at pumayag sa hiling ng kanyang asawa. Mahal na mahal ni Hao Yi si Chang'er, kaya palagi niya itong pinakikinggan. Ikaw si Daryl Darby, hindi ba? Sa mga sandaling iyon, muling ibinuka ni Chang'er ang kanyang bibig. Nang walang kahit na anong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya na, "Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Papatawarin ko ang ginawa mong pambabasto sa sadaling lumuhod ka, at yumuko sa aking harapan." Tumawa rito si Daryl at sumagot ng, "Pasensya na. 2 tao lang ang luluhuran ko kahit na ano pa ang mangyari, sila ay ang aking mga magulang." Kahit na lumuhod pa siya sa harapan nito, alam ni Daryl na hindi pa rin ito palalampasin ni Chang'er ng ganoon kadali, kaya mas mabuti kung hindi na lang niya ito gagawin. Magaling? Sige. Dito na nagdilim ang mukha ni Chang'er. Matigas pala talaga ang iyong ulo. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Dito na itinaas ni Chang'er ang kanyang kamay na nilabasan ng ilang mga liwanag. Ang mga liwanag na ito ay mga nagtatalimang mga karayom na lumilipad ng mabilis sa papunta kay Daryl. Naging kasing bilis ang mga ito ng kidlat ng tamaan ng mga ito ang mga nakasilyong acupoint ni Daryl. Si Chang'er ang mood goddess, kaya kasama sa kanyang mga teknike ang makapanindig balahibong teknike na ito. Ibang level nanga talaga ang makapaninding balahibong chili moro teknike nito. Ang mga karayom na ito ang kanyang ultimate teknike na ice needles. Jab. 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 Hindi na nakagawa pa ng kahit anong reaksyon dito si Daryl. Agad na tumama ang mga karayom ng Empress sa kanyang mga acupoint. Gasp! Dito na nakaramdam ng sakit si Daryl sa kanyang mga acupoint na sinabayan ng nanlalamig na yin energy na bumalot sa kanya. Noong una ay nagngit-ngit lang ang mga ngipin ni Daryl habang sinusubukang tiisin ang sakit. Pero sa huli ay lumakas ng lumakas ang nanlalamig na enerhiyang bumalot sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan niyong atakihin ang kanyang katawan na nagiwan ng isang hindi maipaliwanag na sakit kay Daryl. Walang tigil nitong inatake ang mga nerve ni Daryl. Arf! At sa huli ay sumigaw ng malakas si Daryl habang nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, naglakad paabante si Gonggong at kakaibang ngumiti kay Daryl habang sinasabi na, "Ano? Umaamin ka na ba sa mga nagawa mong pagkakamali sa kamahalan?" Namawis dito ng husto si Daryl. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin habang sumasagot ng, "Wala akong ginawa na kahit ano. Kaya bakit ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Ang lakas talaga ng loob mo." Nanlalamig na suminghal si Gonggong habang nandidiring sinasabi na, hindi maikukumpara ang ipinagmamalaking ice needles ng kamahalan. Walang kahit na sino ang makakatiis sa sakit na magagawa nitong ibigay sa kahit na sino. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Dito na inangat ng nakaupo pa ring si Chang'er ang kanyang mga kamay. Kasabay nito ang paglipad ng mga matutulis na karayom palabas ng katawan ni Daryl bago tusukin ang natitira nitong mga acupoint na hindi pa natutusok ng mga karayom. Agad na tumaas ng 10 beses ang sakit na nararamdaman ni Daryl. Dito na tuluyang parang naging abo ang mukha ni Daryl. Nanginig ng husto ang buo niyang katawan habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na parabang kinagat siya ng 1,000,000 mga langgam. Halos mawala na siya sa kanyang sarili sa mga sandaling iyon. Pero nagawa pa ring ititig ni Daryl ang kanyang mga mata kay Chang'er. Buwisit! Masyadong ang brutal ang babaeng ito. Nagawa niyang gumamit ng ganitong klase ng mga torture methods. Nagagawa mo pa ring tumitig sa akin.
Habang naiinis siyang tinitingnan ni Daryl, dahan-dahang tumayo si Chang'er at naglakad palapit sa kanya. Go! Malapit nang mawalan ng malay si Daryl nang makita niya ang magandang katawan ni Chang'er at ang mahaba at maputi nitong mga hita na naglalakad palapit sa kanya. Dito na biglang inapakan ni Chang'er ang mukha ni Daryl. Isa ka lang bata, kaya anong karapatan mo na magsalita ng ganyan sa akin? Tatanungin kitang muli sa huling pagkakataon. Hihingi ka ba ng kapatawaran sa iyong mga ginawa, at maglilingkod sa aming kaharian? Nanlalamig na tanong ni Chang'er. Nang sabihin niya iyon, tumingin ang galit at walang kapantay sa ganda niyang mukha kay Daryl. Halos sumabog naman si Daryl sa sobrang galit. Maghintay ka lang, Chang'er. Sisiguraduhin ko na mas pipiliin mong mamatay sa sandaling mapasakamay kita. Agad na naubos ang pasensya ni Chang'er nang makita niya ang determinadong mukha ni Daryl. Dito na niya sinabi sa mga bantay na, ikulong niyo siya. Patayin niyo siya bukas ng umaga. Agad na dinala at kinaladkad ng mga bantay si Daryl palabas ng main hall. Gustong magpumiglas ni Daryl pero kasalukuyang nakaselyo ang kanyang mga acupoint. Hindi niya magawang gumalaw kahit gaano niya papilitin. Pagkalipas ng kalahating oras, dinala ng mga bantay si Daryl sa isang madilim at basang selda. Agad ding ikinadena ang kanyang mga kamay at paa. Tumingin siya sa kanyang paligid kung saan niya nakita ang mga pader sa tatlong sulok ng selda, habang ang ikaapat na sulok naman ay nabalot ng rehas na gawa sa bakal. Halos mawala na sa kanyang sarili si Daryl sa mga sandaling ito. Hindi. Kinakailangan kong makatakas. Kumabog ng malakas ang puso ni Daryl. Naglakad siya papunta sa isang sulok ng kanyang selda, umupo sa sahig para pakalmahin ang kanyang sarili. Marami pa siyang kailangan gawin kaya hindi siya maaaring mamatay dito. Pwede kong gamitin ang puro kong internal energy para buksan ang aking mga acupoint. Nang mapagdesisyonan itong gawin ni Daryl, dahan-dahan niyang pinakalma ang kanyang sarili. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa paghinga para gamitin ang isang bahagi ng kanyang internal energy. Lumipas ang oras at hindi nagtagal ay sumapit na rin ang gabi. Nang mabuksan niya ang huli niyang nakaselyong acupoint, minulat ni Daryl ang kanyang mga mata at nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at puro ang kanyang internal energy kaya mas naging mabilis ang pagbubukas niya sa kanyang mga acupoint. Dito na dahan-dahang tumayo si Daryl bago ilabas ang White Lily Cold Flame na agad tumunaw sa bakal niyang mga posas sa kamay at paa. Malaya na rin ako. Gawa ni Daryl sa kanyang sarili. Iginalaw ni Daryl ang kanyang mga binti, natuwa siya ng husto, habang nakakaramdam ng hinanakit kay Chang'er sa mga sandaling iyon. Ipinahiya siya ni Chang'er, kaya gusto niyang makapaghiganti rito. Pero nang maisip na niya ang tungkol dito, napagdesisyonan ni Daryl na huwag nang ituloy ang bagay na ito. Hindi na niya halos matalo si Gonggong, paano pa kaya ang empress nitong si Chang'er? Ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya sa mga sandaling ito, ay ang pagtakas sa North Moana, ang pagbalik sa tahanan niyang World Universe. Pero agad na nakita ni Daryl ang mga bantay na nakapwesto sa harapan ng kanyang selda, agad siyang napasimangot ng mga ito. Buwisit! Masyadong malakas ang mga tao rito sa North Moana. Maging ang mga bantay nila sa kulungan ay mayroon ng lakas na nasa level ng Marshal Saint. Siguradong makukuha ni Daryl ang atensyon ng ibang mga bantay sa sandaling atakihin niya ang mga ito ng direkta. Pahihirapan lang nito ng husto ang pagtakas na kanyang gagawin. Ano nga ba ang pwede niyang gawin? Naguluhan si Daryl sa mga sandaling ito. Nang biglang makaisip siya ng ideya. Oo nga, pwede kong palabasin si Pangtong sa Seven Treasures, Exquisite Pagoda para i-distract ang mga bantay na aking gagamitin para makatakas dito. Hindi na gaanong nag-isip pa si Daryl tungkol sa desisyon niyang iyon, dito na niya mabilis na pinakawalan si Pangtong sa pagoda. Buzz! Pagkatapos kumabas ang isang aura, agad na nagpakita si Pangtong sa harap ni Daryl. Buong galang nitong sinabi na, ano pong maitutulong ko sa iyo, Master? I-distract mo ang mga bantay na yon. Direkta nang sinabi ni Daryl ang gusto niyang mangyari, binigyan niya lang ito ng isang simpleng instruction. Opo, Master. Agad na lumabas si Pangtong sa selda. Sinong nandyan? Tigil! Napansin ng ilang mga bantay si Pangtong bago ito lumapit sa kanila. Galit na sumigaw ang mga bantay bago ito tuluyang habulin. Hindi naman nagsabi ng kahit ano si Pangtong, mabilis itong tumakbo palabas ng selda.
Sa loob ng isang iglap ay nagawa na nitong i-distract ang mga bantay at tuluyang mawala sa gitna ng dilim. Napaka-perpekto ng move na ito. Nakaramdam ng pagka-proud si Daryl nang masaksihan niya ang eskenang ito. Dito na siya tumakbo palabas ng selda. Hindi naman nagalala si Daryl sa kalagayan ngayon ni Pangtong dahil kahit mahuli pa ito ng mga bantay, pwede pa rin namang gamitin ni Daryl ang pagoda para pabalikin ito. Mayroong 100 kilometrong range ang pagoda. Kaya mapapabalik at mapapabalik siya ni Daryl hanggat hindi siya lumalayo ng husto sa pagoda. Pero agad na naguluhan si Daryl nang malakabas siya sa kuluwang. Buwisit! Masyadong malaki ang lugar na ito. Napansin ni Daryl na mayroong mga daanan sa kanyang paligid na papunta sa iba't ibang mga naglalakihang gusali ng palasyo na para bang isang napakalaking maze na pinagpapatrolyahan ng ilang mga bantay. Makikita rin ang daang mga dambuhalang ibon sa kalangitan na sinasakyan ng ilang mga bantay na para bang nagpapatrolya sa kalangitan ng North Moana. Kilala ang mga higanting ibon na ito sa tawag na Iron King Doves. Kabilang ang mga ito sa mababang level ng mga lumilipad na mahiwagang halimaw. Kaya natural lang na maging domesticated ang mga ito. Mapapansing bantay sarado ang kalangitan at ang lupain sa paligid ng palasyo. Dito na sumakit ang ulo ni Daryl. Ano na ang kanyang gagawin? Paano na siya makakaalis sa palasyo? Wala na siyang magagawa kundi maglibot at makipagsapalaran. Maaaring makatakas siya sa palasyo sa paraang iyon. Nang makapagdesisyon na siya, naglakad na paabante si Daryl. Madilim na ang gabi, kaya limitado na ang kanyang paningin. Hindi rin siya pamilyar sa kanyang paligid, kaya kinakailangan niyang maging alerto sa mga nagpapatrolya na bantay. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pagkahilo si Daryl. Hindi maitatangging nawawala na nga siya sa lugar na ito. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang nasa loob ng palasyo si Daryl, may isang bakuran ang makikita sa kanyang harapan. Isang malaking lapida na gawa sa bato ang makikitang nakatayo sa entrance ng bakuran. May 1 metrong taas ang batong lapida na ito na sinulatan ng nagliliwanag na kulay pulang mga salita. Ipinagbabawal na lugar. Ang sinumang papasok ay mamamatay. Naglakad si Daryl papasok sa pakapit sa batong lapida na yon. Agad siyang narinig ng nabasa ang mga salitang nakasulat dito. Isang ipinagbabawal na lugar. Siguradong kasinungalingan lang ito. Maaari kayang ito na ang backdoor ng palasyo. Maraming mga palasyo ng iba't ibang mga dinestya ang may mga backdoor. Ito ay dahil sa takot ng mga emperor na matrap at mamatay sa sandaling magkaroon ng pag-aalsa na magpapatalsik sa kanyang trono. Ito ang dahilan kung bakit mayroon ito ang maraming palasyo. Natuwa rito si Daryl. Dito na siya naglakad papasok sa ipinagbabawal na lugar at binuksan ang pinto papasok dito. Gasp! Agad na natigilan si Daryl nang buksan niya ang pinto at makita ang laman nito. Agad siyang napapigil hininga sa kanyang nakita. Dito niya nakita ang libu-libong mga nakatanim na kahoy. At ang bawat isang kahoy ay mayroong taas na umaabot sa 3 metro, ang ilan sa mga ito ay manipis, habang ang iba naman ay makapal. Nagmukhang magulo at magkakahalo ang mga nakatanim na kahoy sa lugar na ito, pero nagawa pa ring iparamdam ng mga ito ang misteryong bumabalok sa kanila. Kung tama ang hinala ni Daryl, parte ang mga ito ng isang formation. Habang bumubulong sa kanyang sarili, nakasimangot na tumayo roon si Daryl. Tumingin siya sa mga nakatanim na kahoy at sinimulang intindihin ang mga ito. Pagkatapos obserbahan ang kanyang paligid ng 2 minuto, tumango si Daryl at ngumiti sa kanyang sarili. Narealize niya kasi na ito pala ang Thousand Wood Mystery Formation. Minention sa Baiki Formation na kabilang ang Thousand Wood Mystery Formation sa matataas na uri ng formation, masyado itong sopistikado at misteryoso at nagawa na ring ipasa hanggang sa henerasyong ito mula noong unang panahon. May kakayahan ng formation na ito na kumulong ng libo-libong mga sundalo sa sandaling magamit ito. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, tumakbo si Daryl papasok sa kwarto. 5 hakbang paabante, 2 hakbang patalikod, 6 na hakbang papuntang southwest, 7 hakbang pa northwest. Ibinulong ni Daryl ang breaking formation chant sa kanyang sarili habang naglalakad sa kanyang pwesto. At pagkatapos ng 10 minuto ay nagawa na rin niyang makalampas sa kakahuyang iyon. Buwisit! Isa itong dead end. Nakatawid lang si Daryl sa formation na yon, kaya napabuntong hininga na lang siya sa sobrang desperasyon nang makita niya ang bagay na nasa kanyang harapan.
Isa itong napakalawak na bakuran. Hindi naging ganoon kalaki ang bakurang iyon, pero nagmukha pa rin itong elegante sa mata ng kahit na sino. Makikitang nakatayo sa bakurang ito ang ilang mga kubo, habang makikita naman sa tabi nito ang isang kakahuyan na binubuo ng mga punong kawayan. Napuno ito ng halaman sa paligid. Makikita rin sa loob ng kakahuyang iyon ang isang pavilyon. Buwisit! May tao rito. Tumingin si Daryl sa kanyang paligid at tuluyang natigilan ng tumama ang kanyang paningin sa pavilyon. Isang lalaki ang makikitang nakatayo sa pavilyon, mukha itong nasa kanyang 30 as. Nakasuot ito ng isang mahaba at kulay puting robe. Palaging iniisip ni Daryl na mayroon din siyang kagwapuhan. Pero agad siyang nahiya sa kanyang sarili nang makita niya ang lalaking ito, hindi niya maikukumpara ang kanyang sarili sa isang ito. May kagwapuhan ang nakaputing lalaki na ito. Pinagpala, charming, elegante, ito ang mga salitang nababagay na maglarawan sa kanya. Tiningnan ni Daryl ang lalaking ito nang may pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Nasa loob sila ng isang pinagbabawal na bahagi ng North Moana Palace. Sino siya? Bakit siya nandito? Hindi na mapigilan ni Daryl ang curiosity na kanyang nararamdaman kaya agad siyang naglakad palapit sa lalaking nakaputi. Nang makalapit siya rito, hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak, kasalukuyang naglalaro ng Go ang lalaking ito nang walang kahit na sinong kalaban. Naglaro siya nito ng mag-isa. Kahit na nagawa niyang maglaro ng Go ng mag-isa, mukhang masaya at kontento naman ang lalaking ito sa kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon, ngumiti ang nakaputong lalaki, habang nilalagay ang kulay puting bato ng Go sa board. Tumawa ito at bumulong sa kanyang sarili ng, isa itong ultimate move. Matatalo na rin kita sa round na ito. Wala namang kahit na sino ang nakaupo sa kanyang harapan. At pagkatapos ay mabilis na nagpunta ang lalaki sa kabilang banda at kumuha ng isang kulay itim na bato ng Go. Nagkunwari ito na ibang tao at galit na nagsalita ng, napakawalang kwenta ng move mong iyan. Makikita mo kung paano kita tatalunin. Siguradong matatalo na kita rito. Huwag kang papakasiguro, wala pang kahit na sino ang nakakaalam kung sino talaga ang nanalo sa labang ito. Nagpabalik-balik ang nakaputing lalaki sa magkabilang banda ng board. Isa siyang lalaki na may dalawang pagkataong naglaro ng Go. Mukhang matagal nang bumula ang bibig nito sa dami ng kanyang mga sinasabi. Buwisit! Mukhang matindi ang naramdamang pagkainip ng isang ito para magawang laruin ang Go ng ganito katindiya. Maaaring gwapo nga siya, pero wala na ba siya sa kanyang sarili? Sino ka? Biglang narinig ng lalaking nakaputi ang mga tunog ng yapak ni Daryl, agad na nakaradam ng takot. Halos mapatalon siya nang makita niya si Daryl. At pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng walang kurap mula ulo hanggang paa si Daryl. Ilang dosenang segundo ang nagdaan bago nito nagugulat na sabihing, "Dude, sino ka? Paano ka nakarating dito?" Mukhang taking-taka ang lalaking nakaputi nang sabihin niya ang bagay na yon. Hindi na kumuportable si Daryl nang titigan siya ng lalaking ito na para bang isang unggoy na tinitingnan ng mga bisita sa isang zoo. Pero matapos marinig ang tanong ng lalaki, buong galang na sumagot si Daryl ng, "Nagmula po ako sa World Universe, Senior. Nahuli po ako ni Emperor Howie at dinala sa palasyong ito. Patakas na po ako nang mapadpad po ako sa ipinagbabawal na bahagi ng palasyo." Talaga. Dito na na-realize ng nakaputing lalaki ang lahat. Dito na niya nasasabik na hinila ang mga kamay ni Daryl at sinabing, halika rito, ngayong nandito na ka rin lang naman. Maglaro naman tayo ng ilang rounds ng Go. Nawala na ako sa aking sarili nitong nagdaang 1,000 taon. Walang kahit na sino ang nakipaglaro sa akin. Halika rito dali. Makipaglaro ka sa akin. Ano? Sino ba ang mga taong naglaro agad ng Go noong una beses silang makakilala? Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak nang sabihin niyang, pasensya ka na, pero wala akong oras para maglaro ng Go. Kailangan ko nang makaalis ng palasyong ito sa lalong madaling panahon. Pero maraming mga bantay ang gate papasok sa palasyo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung mayroon pa bang ibang lagusan palabas sa palasyong ito? HMM? Nang marinig niya ang mga salitang iyon, umirap ang nakaputong lalaki, habang nagtatampong sumasagot ng, bakit ko sasabihin sa iyo ang paraan para makalabas sa palasyong ito ngayong ayaw mo naman makipaglaro sa akin? Hindi na biglang napahiya at na-depress si Daryl.
Wala na siyang nagawa kundi tumango at mapait na ngumiti. Sige kung ganoon. Makikipaglaro ako ng isang round ng Go SIO, pero hindi ako marunong maglaro nito. Totoo ang bagay na yon. Popular ang Go noong unang panahon sa World Universe, pero kakaunti na lang ang mga taong marunong maglaro nito matapos lumipas ang mahabang panahon. Tumawa ang nakaputing lalaki at masayang sumagot ng, masyado ka pang ang bata, hindi mo man lang alam kung paano maglaro ng Go. Huwag kang mag-alala dahil tuturuan kita kung paano maglaro nito. Dito na nagsimula ang nakaputing lalaki na magturo kay Daryl kung paano maglaro ng Go. Apuradong-apurado na si Daryl na umalis sa lugar na yon, kaya wala siya sa muod na matuto nito. Pero wala pa rin siyang magagawa, kundi pilitin ang kanyang sarili na makinig sa mga turo ng lalaki. Okay. Pagkatapos ituro ang ilang basic mechanics ng Go, napatingin ang nakaputing lalaki kay Daryl at nagtanong ng, kapatid, hindi pa rin kita kilala hanggang ngayon. Ako si Daryl Darby. Hindi man lang nag-isip si Daryl bago niya sagutin ang tanong ng lalaki. At pagtapos ay agad niyang ibinalik sa lalaki ang tanong nito. Pwede ko rin bang malaman ang pangalan mo? Sinubukang hulaan ni Daryl ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Siguradong isa itong espesyal na tao, matapos magawang manirahan sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo. Ako. Agad na sumigla ang pagsasalita ng nakaputing lalaki. Dito na siya nagmamalaking sumagot ng, kilala ng marami ang pangalan ko. Kaya natatakot ako na banggitin ito ng malakas, baka kasi matakot ka sa akin. Makinig ka. Ang pangalan ko ay Zubaji. Isa akong dating marshal ng Heavenly Reeds. Nasa gitna na ng kanyang pagsasalita si Zubaji, nang bigla niyang maisip ang isang bagay. Dito na niya ikinaway ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabing, kalimutan mo na yon. Huwag na nating pag-usapan pa ang nakaraan. Zubaiju. Nablangko naman ang isip ni Daryl sa mga sandaling ito. Ang Heavenly Reeds Marshal na si Zubaiji. Dito na nanginig si Daryl habang malakas na sumasagot ng buisit. Ikaw ang Heavenly Reeds Marshal na si Zubaiji. Namamanghang tiningnan ni Daryl si Zubaiji. Sinabi niya sa kanyang sarili na sandali nga lang. Hindi ba sinabi ng mga aklat noon na may matabang ulo, malaking mga tainga, mahabang ilong ang mukhang baboy na si Zubaiji? Bakit napakagwapo mo kung ikaw ito? Hoy! Paano mo nasabi ang mga bagay na yan sa akin? Pabalang nasagot ni Zubaiji, sinong sinabi mo na may matabang ulo at malaking mga tainga? Kilala ko sa angkin kong kagwapuhan. At pagkatapos ay napakamot na lang sa kanyang ulo si Zubaiji habang nagtatakang tumitingin kay Daryl. Narinig mo na rin pala ako, bata. Buwisit. Ito nga si Zubaiji. Hindi nakapagsalita si Daryl ng ilang sandali sa harapan ni Zu. Totoo ang mga bagay na yon. Si Zubaiji nga ang lalaking ito. Pero inilarawan ito ng mga alamat bilang isang matabang baboy dahil sa ilang usap-usapan. Pero sa totoo lang, si Zubaiji at isang pinagpala at napakagwapong lalaki. Masyado rin siyang malakas. Hindi lang iyon, dahil mayroon din siyang angking talent sa larangan ng musika, chess, kaligrapiya, at sining walang bagay sa mundong ito ang hindi niya kayang gawin. Kung pag-usapan ang kanyang mga kahinaan, mayroong dalawang kahinaan si Zubaiji. Una, hindi niya alam kung paano seryosohin ang mga bagay-bagay at pangalawa, ay ang pagiging mahilig niya sa mga babae. Dito na sinabi ni Daryl na, Kuya Zu, kilalang kilala ka po namin sa World Universe. Alam ng lahat doon kung sino ka ba talaga. Talaga? Natuwa at nakaramdam ng pagka-proud sa kanyang sarili, si Zubaiji, nang marinig niya siyon. Ganoon na ba talaga ako kasikat? Dahil nasa maganda ng mood si Zubaiji, mabilis na binago ni Daryl ang tono ng kanyang pagsasalita, habang nagsasabi ng, Kuya Zu, sikat na sikat ka po talaga. Tinitingala namin ang mga taong kagaya mo. Kaya Kuya Zu, matutulugan mo na ba akong makaalis sa palasyong ito? Tumawa naman si Zubaiji na sumagot ng, Bata, kung gusto mong malaman kung paano makakaalis sa palasyong ito, kinakailangan mo munang makipaglaro ng Go sa akin. Halika rito, simulan na nating maglaro. Ngumiti si Zubaiji, pero naging malikot ang kanyang mga mata, hindi niya nagawang tingnan ng diretso ang mukha ni Daryl. Sa totoo lang ay wala nang iba pang lagusan palabas ng palasyong ito. Maging si Zubaiji ay nakulong na rin sa ipinagbabawal na lugar na ito.
Gusto niya na ring umalis sa palasyo, pero hindi niya nagawang makaalis sa ipinagbabawal nitong lugar. Mayroong isang masamang habit si Zhu Beiji. Sa tuwing nakakakita siya ng babae, agad siyang hihinto para ligawan ito. 1,000 taon na ang nakalilipas, nakilala si Zhu Beiji bilang isang Heavenly Reeds Marshal, kaya isang tao lang ang mas mataas kaysa sa kanya. Noong magdiwang ng kaarawan si Emperor Howie, makikitang lasing ang lahat ng mga opisyal ng North Mona. Maging ang empress na si Chang'e ay bangag na rin sa kalasingan. Dito na naglakas loob si Zhu Beiji na pumasok sa kwarto nito. Gusto niya sana itong halikan habang lasing nang mahuli siya ni Emperor Howie. Mahal na mahal ni Emperor Howie si Chang'e. Kaya agad siyang nagalit nang makita niya kung paano ito pagtangka ang gahasain ni Zhu Beiji. Gusto na niya sanang patayin sa lugar na yon si Zhu Beiji. Pero isa itong marshal ng Heavenly Reeds na nagkaroon ng napakaraming mga achievements sa kanilang nasasakupan. Hindi siya nagawang patayin ni Emperor Howie, kaya naghanap siya ng paraan para gawing mas miserable pa sa kamatayan ang buhay ni Zhu Beiji. Dito na niya ikinulong si Zhu sa isang ipinagbabawal na lugar. Naglagay din siya ng isang formation sa entrance nito para hindi magawang tumakas ni Zhu sa palasyo. 1,000 taon nang nakakulong dito si Zhu Beiji. Kahit na malakas si Zhu Beiji, hindi pa rin niya magawang isolve ang Thousand Wood Mystery Formation na nilagay ng Emperor dito, kaya nagawa niyang makulong dito ng halos 1,000 taon. Sa nakalipas na 1,000 taon, walang kahit na sino ang nagtangkang pumasok sa ipinagbabawal na lugar hanggang sa aksidenteng makapasok dito ang tumatakas na si Daryl. 1,000 taon nang nakakulong dito si Zhu Beiji, kaya nagdalawang isip siya na paalisin si Daryl nang makita niya itong pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Kinakailangan niyang gumawa ng paraan para makipaglaro sa kanya si Daryl. Kaya nagsinungaling si Zhu Beiji, na sasabihin niya ang daan palabas ng palasyo na ito sa sandaling makipaglaro sa kanya si Daryl ng Go. Naniwala naman sa kanya si Daryl kaya wala na itong nagawa kundi makipaglaro kay Zhu. Sa mga sandaling yon, hindi pa rin alam ni Daryl na nagsinungaling sa kanya si Zhu. Wala nang iba pang labasan ang palasyong ito. Buzz! Sa gitna ng kanilang paglalaro, biglang nakaramdam si Daryl ng malakas na pagyanig sa kanyang paa. Yumanig ng husto ang lupa na kanilang kinatatayuan na para bang wala nang makakatayo ng diretso sa ibabaw nito. Para bang gumuguho na ang daigdig sa mga sandaling ito. Buwisit! Ano ang nangyayari? Lumilindol ba? Natigilan dito si Daryl. Agad siyang napalingon para tingnan kung saan nagmumula ang pagyanig na ito. Kasabay nito ang nagpapanik na paglabas ng mga tagapaglingkod at mga yunoko ng palasyo bago tumingin sa malayong bahagi ng kalangitan. Sa isang bahagi ng kalangitan sa northwest, kung saan matatagpuan ang World Universe, ay biglang binalot ng kulay dugong ulap sa malayo. Isa itong kagulat-gulat na tanawin para sa kahit na sino. Buwisit! Ang World Universe. Natitigilan namang tumingin si Daryl mula sa lugar na ito. Hindi niya maiwasang mapabulong sa kanyang sarili ng buwisit. Mayroon na naman bang grand weapon na nagpakita? Nasa Great East noon si Daryl nang magpakita ang SKY Breaking Axe, 10 taon na ang nakalilipas. Malinaw niya pa ring naaalala ang araw na yon. Yumanig ang lupa habang nag-iiba ang kalangitan sa direksyon ng World Universe. Oo, tama ka sa mga sinabi mo. Sa mga sandaling to, nakabalik na si Zhu Beiji sa realidad. Tumingin siya sa kulay dugong kalangitan sa malayo, at buong pusong sinabi na, siguradong hindi ito isang ordinaryong grand weapon kung titingnan ang kakaibang fenomeno na yan. Dito na huminga ng malalim si Zhu Beiji, habang nanghihinayang na iniiling ang kanyang ulo. Sayang lang dahil nakakulong ako ngayon dito. Siguradong makukuha ko ang grand weapon na yan kung wala lang ako rito. Oo nga. Tumatangong sa ngayon ni Daryl. Sandali nga lang. Mayroong mali sa mga sinabi mo. Dito na na-realize ni Daryl ang isang bagay. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tumititig na sinasabi kay Zhu Beiji na, ano ang sinabi mo, Kuya Zhu? Na-stop ka na rito at hindi mo na rin magawa pang makaalis. Akala ko ba mayroon pang ibang lagusan palabas ng palasyong ito? Sa mga sandaling iyon, na-realize ni Daryl na niloko siya ni Zhu. Agad na nanahimik si Zhu Beiji, at awkward na tumatawa habang sinasabi na, sa totoo lang, bata, maraming taon na rin akong nakakulong dito. Kaya wala nang iba pang lagusan palabas ng palasyong ito.
Nang sabihin niya iyon, gusto nang sampalin ni Zubaiji ang kanyang sarili ng 2 beses. Paano niya ito nagawang palampasin? Gusto niya sanang lokohin si Daryl ng ilang araw para magawa nitong makipaglaro sa kanya. Alam niyang booking na ang kanyang lihim. Kaya agad niyang sinabi kay Daryl ang katotohanan. Sush! Dito na nagdilim ang mukha ni Daryl habang gigil na sinasabing, kung ganoon ay bakit mo nagawang masinungaling sa akin? Sa mga sandaling iyon, gusto na sanang turuan ni Daryl ng isang brutal na leksyon si Zubaiji, pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili. Alam ni Daryl na isang malakas na nilalang si Zubaiji, kaya hindi niya ito magagawang tapatan. Gusto ko lang sana na makipaglaro sa iyo ng ilan pang mga araw. Paliwanag ni Zubaiji habang napapakamot sa kanyang ulo at pilit na napapangiti kay Daryl. Buwisit! Nainis dito si Daryl. Dito na niya nanlalamig na sinabing, makipaglaro ka na lang sa sarili mo sa susunod. Dito na tumalikod si Daryl at umalis. Dahil wala nang iba pang lagusan palabas ng palasyong ito, wala nang magagawa si Daryl kundi dumaan sa mga gate ng palasyo, na isang mapanganib na hakbang. Hoy, bata, huwag ka nang magalit. Dito na nababahalang hinabol ni Zubaiji si Daryl. Samantala, sa loob ng main hall ng palasyo, sa South Cloud World, tumayo ang Empress sa entrance at tumingin sa kalangitan. Dito na napuno ng pagkasabik ang maganda niyang mukha. Tumayo naman sina Qin Silong at ang iba pang mga opisyal sa kanyang likuran, at nagsitingin din sa kalangitan. Dito na sila tuluyang natigilan. Pagkatapos ng ilang segundo, nakahinga na rin ng maluwag ang Empress, habang sinasabi na, dumating na naman ang kulay dugong mga ulap, sigurado ako na isa na namang grand weapon ang nagpakita sa daigdig. Sundin niyo ang aking utos, magpunta kayo sa World Universe ngayon din. Walang kahit na sino sa inyo ang dapat na magkamali sa gagawin niyong pagkuha rito. Determinadong sinabi ng Empress. Hindi nakuha ng South Cloud World ang SKY Breaking Axe noong magpakita ito 10 taon na ang nakalilipas. Kaya alam nila sa kanilang mga sarili na kailangan na nilang gamitin ang oportunidad na ito at mabilis na kumilos hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Masusunod po, kamahalan. Iisang sagot ng mga opisyal. Sa Miss Loren, Wanhai City. Makikitang nakaupo sa main hall ng Box Mansion ang natitigilang si Sir Robert Box. 2 mga payat na imahe ng tao ang nakatayo sa kanyang likuran, mayroon itong kanya-kanyang uri ng kagandahan. Sila ay walang iba kundi ang mga anak ni Sir Robert Box na sina Ashley at Tiffany. Sa mga sandaling iyon, tumingin ang natutulalang 3 sa malayong bahagi ng kalangitan. Ilang sandali rin silang hindi nakapagsalita sa kanilang kinatatayuan. Dad, ito ba ang simbolo ng pagpapakita ng isang grand weapon? Agad na bumalik sa realidad ang isip ni Tiffany. Hindi na niya maitago pa ang nararamdaman niyang pagkasabik at tuwa sa kanyang puso. 10 taon na ang nakalilipas mula noong magpakita ang SKY Breaking Axe sa New World. Iniisip ko kung ano kayang klase ng sandata ito. Dito na walang pakialam na nagsalita si Ashley nang mukhang nagmumula ito sa World Universe. 10 taon na ang nakalilipas, nagpakita ang ultimate weapon na SKY Breaking Axe sa New World. Agad itong gumawa ng ising malaking komosyon sa Nine Mainlands. Kahit na hindi nakuha ng magkapatid na Box ang SKY Breaking Axe, naalala pa rin nila ang pagyanig na kanilang naramdaman noong araw na yon. Dito na huminga ng malalim si Robert at dahan-dahang sinabi na, bilisan niyong magimpeke. Magpupunta tayo ngayon sa World Universe. Nang mabanggit ang salitang World Universe, biglang naalala ni Robert si Daryl. Nagkunwari ang hayop na yon na maging bodyguard ng pamilya Box para kunin ang pinakaiingatang kayamanan ng kanilang pamilya, ang Dragon Essence. Hinding-hindi makakalimutan ni Robert ang insidenteng yon sa kanyang puso. Dahil isang kakaibang fenomenon ang nagpakita sa World Universe, na nagbibigay ng senyales sa pagpapakita ng isang grand weapon, walang pag-aalinlangan na susubok si Robert Box na kunin ito. Kahit na hindi nila makuha ang grand weapon, sa pamamagitan ng lakas ng kanilang pamilya Box, gagawin nila ang lahat para mabawi ang pinakaingatan nilang kayamanan, ang Dragon Essence. Awesome! Tumatangong sinabi ng nasasabik na si Tiffany. Maghahanda na po kami. Dito na umalis ang magkapatid sa main hall. Ang World Universe. Nagulat ang mga sekta ng Nine Mainland nang dahil sa biglang pagpapakita ng kakaibang penomena na ito sa kalangitan na sinabayan ng malakas na pagyanig ng lupa.
Hindi lang ang royal family ng South Cloud at Pamilya Box ang naghanda para sa kanilang pagpunta sa World Universe, dahil inipon din ng iba't ibang mga sekta sa Nine Mainland ang kanilang mga disipulo para magpunta sa lugar na iyon. Maging ang Sword Sect na nagmula sa Great East, Sloan mula sa New World, 5 naglalakihang mga sekta sa World Universe, Beggar Sect, Island of Peach Blossom, at iba pa, ay nagkaroon ng iisang intensyon, at iyon ay ang pagpunta sa lugar na pinagmumulan ng fenomena sa lalong madaling panahon. Gusto nilang makuha ang Grand Weapon bago pa ito makuha ng iba. Samantala, sa MT, Hua ng World Universe. Makikita ang MT, Hua sa northwest ng World Universe. Naging matarik at delikado ang mga bundok sa lugar na ito, pero hindi pa rin mapapantayan ang view sa paligid nito. Kilala na ito bilang pinakadelikadong mga bundok sa buong mundo mula noong unang panahon. Makikitang nakatayo ang ilang mga sinaunang gusali sa tuktok ng MT, Hua. Ito ay walang iba kundi ang MT, Hua Sect. Ilang libong taon nang naririto ang Mount Hua Sect na nag-contribute ng husto sa kasaysayan ng martial arts sa World Universe. Sa loob ng ilang libong taon na nagdaan, nagawa ng MT, Hua Sect na maglabas ng napakaraming malalakas at makapangyarihang mga disipulo. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring lumiit ang kanilang sekta. Agad ding nawala ang kanilang reputasyon sa mga kapwa nila cultivator. Ang sect master ng MT, Hua Sect, ay si Old White Brows, na kasalukuyan ng nasa kanyang 70s. Pero nananatili pa rin itong malakas at malusog. Isa na siya ngayong level 1 martial saint. Tinatawag siya ng mga kapwa niya cultivator bilang Master White Brows. Sa mga sandaling ito, nagpakita ang kulay dugong mga ulap sa tuktok ng MT, Hua na sinamahan ng pumupunit na kidlat. Oo, sa lugar na ito sa MT, nagmula ang fenomena na nakita ng lahat. Malakas na yumanig ang lupa at naramdaman ng lahat na parabang madudurog ang MT, Hua sa lakas nito. Maraming mga bato at lupa ang gumuho mula sa tuktok ng bundok. Sa mga sandaling yon, umupo si Master White Brows sa tuktok ng main hall ng may mahinahong itsura. Tumayo naman ang mga elders ng sekta sa kanyang harapan, habang nagpapakita ng naguguluhang mga mukha ang nasa 30 hanggang 40,000 mga disipulo ng kanilang sekta. Mahahalatang natatakot ang mga ito. Nang biglang yumanig ng husto ang MT, Hua na sinundan ng malakas na kulog at kidlat na parabang bababa na sa kanila ang kalangitan. Agad na tinipon ni Master White Brows ang lahat para harapin ang biglaang pangyayari na ito. Sa mga sandaling yon, tumingin si Master White Brows sa kanyang paligid at kalmadong sinabi na, huwag kayong magpanik. Isang biyaya ang dala ng mga pagyanig na ito ng lupa. Oras na para muling ibalik sa dati nitong sigla ang MT, Hua Sect. Gasp! Agad na napasok sa isang mainit na diskusyon ang buong main hall. Isang kakaibang fenomenon ang nagpakita, at nangangahulugan ang bagay na ito ng pagpapakita ng isang grand weapon. Dito na naglakad ng dahan-dahan ang isa sa mga elders ng MT, Hua Sect, at nasasabik na sinabing, Sect Master, alam niyo po ba kung saan maaaring magpakita ang grand weapon na ito? Sa mga sandaling yon, napatingin ang lahat kay Master White Brows. Ngumiti si Master White Brows at iniling ang kanyang ulo, habang sinasabi na, nagkakamali kayo riyan. Yumanig ang buong MT, Hua, dahil sa nalalapit na pagpapakita ng sinaunang libingan ng isang napakalakas na tao, at hindi ng isang grand weapon. Ano? Isang sinaunang libingan. Natigilan dito ang lahat. Agad na nagdulot ng komosyon ang pagpapakita ng isang sinaunang libingan, siguradong hindi isang pangkaraniwang tao nagmamayari sa libingang ito. Kayong lahat, magsitahimik muna kayo. Itinaas ni Master White Brows ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagsasalita, kung tama ang hinala ko, ang sinaunang libingan na iyon ay pagmamayari ng Wen Marquis na si Lubu. Nakahinga na rin ng maluwag si Master White Brows nang sabihin niya iyon. Nagawa na niyang basahin ang mga sinaunang manual ng MT, Hua Sect, at isa sa mga ito ang bumanggit kay Lubu na hindi magagawang pantayan ng lahat. Pero agad siyang pinaligiran ng kanyang mga kalaban para atakihin ng sabay-sabay na naging sanhi ng kanyang kamatayan. At pagkatapos, inilibing siya ng mga ito sa isang libingan sa ilalim ng MT, Hua. Nang maganap ang biglaang fenomena na ito ng pagyanig ng lupa, agad na naisip ni Master White Brows si Lubu. Sigurado siya na malapit nang lumabas sa kanyang libingan si Lubu.
Dapat nating malaman na nagtatanglay ang walang kapantay na mga master ng napakataas na level ng cultivation noong nabubuhay pa ang MGI ito, kaya sa sandaling mamatay at ilibing ang mga ito, agad na mababalot ng naipon nilang internal energy ang kanilang libingan. Magtutuloy-tuloy ito hanggang sa hindi na kayanin ng kanyang libingan ang internal energy na nilalabas ng nakalibing na master dito na magreresulta sa paglabas ng kanyang libingan mula sa ilalim ng lupa pabalik sa mundong ibabaw. Kung tama ang kanyang hinala, nangyari ang pagyanig na ito sa lupa ng MT, Hua nang dahil sa nalalapit na pagpapakita ng libingan ni Lubu. Gasp! Agad na yumanig ang buong main hall ng MT, Hua sect. Agad na nasabik dito ang lahat. Ito na ang libingan ni Lubu. Si Lubu ay isang hindi mapapantayang bayani mula sa Three Kingdoms era. Sinasabi sa mga alamat na mayroon itong itinatagong ultimate cultivation technique, na Blood Battle 8 Directions. Isa itong hindi mapapantayang teknike, na hindi magagawang labanan ng kahit na sino. Dahil sa muling pagpapakita ng libingan nito, at sa sandaling makuha nila ang hawak nitong ultimate teknike, siguradong babalik sa itaas ang reputasyon ng MT Hua sect. Pakinggan nyo ang aking mga utos. Huminga ng malalim si Master Whitebrows bago yumanig ang malalim niyang boses sa buong main hall. Ipinagutos ko ang pagbabalik ng lahat ng ating mga disipulo sa MT, Hua, ngayon din para bantayan ang bawat entrance papasok sa ating sekta. Agad niyong ipaalam sa akin sa sandaling mayroon nang magpakita na taga-ibang sekta sa lugar na ito. Determinadong sinabi ni Master Whitebrows. Siguradong nakita rin ng ibang mga sekta ang fenomenon na ito. Kaya alam niyang papunta na ang mga yon dito. Hindi natin dapat hayaan ang kahit na sino na kumuha ng kahit na anong kayamanan mula sa libingan na magpapakita sa MT Hua. Opo, Master. Pasigaw na sagot ng mga disipulo sa loob ng hall bago simulan ang kanilang mga paghahanda. Samantala, sa North Moana. Nagpatuloy sa pagyanig ang lupa pero hindi na ito naging kasing lakas ng pagyanig noon. Huwag ka munang umalis, bata. Maglaro na muna tayo ng isang round ng Go. Hila ni Zubaji sa damit ni Daryl habang sinusubukan itong yayain na maglaro ng Go. Hindi mo maituro ang daanan palabas ng palasyo sa akin, Kuya Zhu, pero nagawa mo pa rin akong yayain na makipaglaro sa'yo. Hindi ba't sinasayang mo lang ang oras ko? Kinakailangan ko nang bumalik sa World Universe. Marami akong mga bagay na kailangan nang gawin. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, babalikan kita rito para makipaglaro sa iyo, sabi ni Daryl habang agad na naglalakad palabas ng formation para makaalis sa isinumpang lugar na iyon. Hindi man lang alam ni Zubaji kung nasaan ang lagusan palabas pero nagawa pa rin itong yayain siya na maglaro ng Go na gumalit kay Daryl. Pero kalalabas-labas lang ni Daryl sa ipinagbabawal na lugar nang makita niya ang nagpapatrolyang mga sundalo ng North Moana. Mas dumami ng ilang beses ang mga ito kaysa noong magsimula siyang tumakas sa kanyang kulungan. Siguradong alam ni Emperor Hao Yi na nakataka si Daryl sa kulungan, kaya agad nitong dinagdagan ang mga bantay na naglilibot sa palasyo. Napabuntong hininga na lang dito si Daryl. Masyadong marami ang mga bantay na ito. Mukhang magiging kasing hirap na ng pag-akyat sa langit ang pagtakas niya sa lugar na ito. Patago siyang napamura sa kanyang sarili, habang bumabalik sa ipinagbabawal na lugar. Nang makita niya ang pagbabalik ni Daryl, agad siyang nilapitan ng nakangiting si Zubaji na para bang gusto niya itong pasiyahin. Hindi mo rin magawang makaalis sa palasyong ito, tama. Bakit hindi na lang natin ipagpatuloy ang laro natin kanina? Hindi naman siya pinansin ni Daryl. Kalahating araw na siyang nakikipaglaro kay Zubaji, pero nagawa siya nitong lokohin. Hindi pa niya ito magagawang patawarin ngayon. Walang nagawa si Zubaji, sa walang pakialam na si Daryl sa kanya. Nagkamali ako noong magsinungaling ako sa iyo kanina, bata. Patawarin mo na ako, ok? Mahina namang tumawa rito si Daryl pero hindi pa rin niya ito pinansin. Siguradong wala nang magagawa si Zubaji sa pangyayaring ito. Kaya nababahala na lang itong napakamot sa kanyang ulo. Kinaumagahan. Mahimbing na natutulog si Daryl nang maramdaman niyang may kumalabit sa kanyang balikat. Nang buksan niya ang inaantok niyang mga mata, nakita niya ang isang taong nakaupo sa tabi ng kanyang kama, kakaibang umiti ang taong ito habang nakatingin sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Emperor Hao Yi. Buzz! Nanginig at nablangko rito si Daryl. Dito na siya biglang napaupo.
Buwisit, bakit nandito si Emperor Howie? Grabe! Siguradong alam na nitong nakatakas ako sa kulungan, kaya agad siyang nagpadala ng mga tao para hanapin ako bago nila ako makita rito. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, hindi na maitago ni Daryl ang pagkabahala sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Emperor Howie at sinabing, Emperor, kamahalan, ako po. Nang magpanik ng husto si Daryl, biglang nagsimula sa kanyang pagtawa si Emperor Howie. Pero parang nagmumula na kay Zhubaji ang boses nito. Kinilabutan dito ng husto ang naguguluhang si Daryl. Buwisit, ano ang nangyayari? Sa mga sandaling yon, itinaas ni Emperor Howie ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang mukha. Dito na bumagsak ang kaunting alikabok sa kanyang mukha, mabilis na naging si Zhubaji ang kausap niyang si Emperor Howie. Napahawak si Zhubaji sa kanyang tiyan at tumawa ng malakas. Halos maubusan na ito ng hininga kakatawa. Kapatid, hindi ba mahiwaga para sa iyo ang kakayahan kong magpanggap na ibang tao? Alam kong nagkamali ako nang magsinungaling ako sa iyo, pinag-isipan ko yon nang napakatagal nang maisip ko na biruin ka. Sigurado akong mapapatawad mo na ako ngayon. Buwisit. Isa lang palang pagkukunwari ang nangyaring ito. Huminga ng malalim si Daryl. Dito na niya nasusurpresang tiningnan si Zhubaji at sinabing, Kuya Zhu, marunong ka ng transfiguration. Parang totoo ang pagkukunwari ni Zhubaji bilang Emperor Howie. Transfiguration. Hindi, wala akong alam tungkol sa bagay na yon. Tawa ni Zhubaji habang naglalabas ng isang maliit na boat mula sa kanyang bulsa. Inalog niya ito sa harapan ni Daryl at sinabing, nababago ko ang aking itsura gamit ito. Ano ang isang ito? Nagtatakang tiningnan ni Daryl ang hawak na bote ni Zhubaji. Puno ang maliit na boteng iyon ng kulay puting pulbos. May kakayahan ang bagay na itong baguhin ang itsura ng isang tao. Ngumti si Zhubaji at nagmamalaking tumingin kay Daryl. Tinatawag ito bilang transfiguration powder. May kakayahan itong baguhin ang itsura ng isang tao, isa itong pambihirang kayamanan. Hindi ko sinasadyang makakuha ng 2 bote nito. Ginamit ko ang isa nito para magpanggap na si Howie at asarin ka. Kaya 1 bote na lang ang natitira sa akin ngayon. Buwisit, mayroong ganito kahiwagang bagay sa mundong ito. Nagulat si Daryl nang marinig niya yon, isa nga talagang pambihirang kayamanan ang transfiguration powder na ito. Masyado itong epektibo pero nagawa mo itong sayangin ng ganoon-ganoon na lang. Napakatagal ko nang nakakulong dito, kaya wala na akong paggagamitan ng mga kayamanang iyan kahit na gaano pa yan kaganda. Sagot ng naguguluhang si Zhubaji. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya rito o maiyak. Dito na niya mabilis na sinabing, Kuya Zhu, pwede nating gamitin ang transfiguration powder na iyan para makalabas ng palasyo. Pwede tayong magpanggap na si Emperor Howie at maglakad palabas ng palasyo mula rito. Hinding-hindi siya magagawang pigilan ng mga bantay sa palasyo. Ano? Oo nga, isa itong magandang ideya. Nagliwanag dito ang mga mata ni Zhubaji. Ilang segundo pa ang nakalilipas, mapait itong ngumiti at sinabing, pero itsura lang natin ang mababago ng transfiguration powder na ito, hindi nito mababago ang ating mga boses. Kaya sa sandaling magpanggap tayo na si Howie at umalis sa palasyong ito, siguradong kakausapin tayo ng mga bantay. Agad nilang malalaman kung sino tayo sa sandaling kausapin natin sila. Dito na tumawa si Daryl. Inayos niya ang kanyang lalamunan at ipinakita ang galing niya sa panggagaya ng boses. Agad niyang ginaya ang boses ni Emperor Howie at sinabing, Zhubaji, bakit hindi ka lumuluhod sa bawat sandaling nakikita mo ako? Natuto si Daryl na manggaya ng boses noong pumunta siya sa Elysian Island. Tinuruan ng Grandmaster of Heaven si Monica Vaughn ng teknike sa panggagaya ng boses para magkaroon ng gagawin sa bawat sandaling mainip ito sa isla. Kasalukuyang nasa ilalim ng kama nito si Daryl noong mga sandaling iyon, kaya nakuha niya rin kung paano gawin ang teknike na ito. Gasp! Naguguluhang nanginig si Zhubaji nang marinig niyang maging kaboses ni Daryl si Emperor Howie. Ang galing! Hindi na maitago pa ni Zhubaji ang pagkasabik na kanyang nararamdaman. Tumawa siya at sinabing, ang galing ng ginawa mo bata. Kung ganoon, makakaalis na tayo ng palasyo, tama. Tumawa si Zhubaji at sumigaw ng, makakaalis na rin ako sa lugar na ito. Habang nakakaramdam ng matinding tuwa, biglang pumait ang masayang mukha ni Zhubaji.
Pero isang bote na lang nito ang hawak ko. Kaya isa lang sa atin ang maaaring magiba ng anyo. Ano ang gagawin natin? At 15 minuto lang din magtatagal ang epekto ng transfiguration powder na ito. Kumislap ang mga mata ni Daryl nang pumasok ang isang bagay sa kanyang isipan. Gagamitin ko ito para maging kamukha ni Emperor Howie. Utusan ko ang mga bantay na umalis na palasyo at pagkatapos nito ay pwede ka nang lumabas. Sige. Maganda ang naisip mo. Masayang ngumiti si Zubaji habang napapapalakpak sa kanyang pwesto. Napakaganda ng ideya mong ito. Halika na, simulan na natin ang pagtakas dito. Kinuha ni Zubaji ang transfiguration powder at ipinahid ito sa mukha ni Daryl. Noong una ay nanlamig ang mukha ni Daryl at pagkatapos ay unti-unto na itong nagbago ng dahan-dahan. Pagkatapos ng ilang segundo, ipinalakpak ni Zubaji ang kanyang kamay at nakangiting sinabi na, magaling. Tapos na. Huminga ng malalim si Daryl at tumingin sa salamin. Agad siyang nagulat nang makita niya na kamukhang-kamukha na niya si Emperor Howie. Tumawa siya sa kanyang nakita, napakaganda talaga ng transfiguration powder na ito. Hindi maiwasang sabihin ni Daryl sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, isa na lang ang bote ng transfiguration powder ni Zubaji. Kaya sa sandaling magamit na nila ito, hindi na sila makakakita pa ng isa pang bote na kanilang magagamit sa pagtakas. Nasa kamay mo na ang magiging kalayaan ko, kapatid. Umaasang sinabi ni Zubaji. Tumawa si Daryl habang tumatangong sinasabi na, huwag kang magalala Kuya Zu. Makakaalis tayong dalawa sa lugar na ito sa sandaling sundin natin ang plano ko. Dito na dinala ni Daryl si Zubaji palabas ng ipinagbabawal na lugar. Pinatago niya si Zubaji sa isang madilim na sulok sa entrance bago maglakad ng mag-isa noon. Sush! At noong magpakita si Daryl, agad na napatingin ang lahat ng bantay sa kanya. Kamahalan? Kamahalan. Agad na naging magalang ng husto ang mga bantay nang makita nila si Emperor Howie. Agad silang nagsiluhod sa lupa. Masyadong pulido ang naging disguise ni Daryl kaya agad na inisip ng mga bantay na siya talaga si Emperor Howie. Nasabik dito ng husto si Daryl. Ginamit niya ang teknike na kanyang natutunan noon para gayahin ang boses ni Emperor Howie. Dito na niya pangkaraniwang sinagot ang mga ito ng makakatayo na kayo. Masyadong naging flawless ang panggagayang ginawa ni Daryl na umabot na punto na kung saan hindi siya nagawang pagdudahan ng mga bantay. Maingat na tumayo ang mga ito mula sa kanilang pagkakaluhod. Natahimik din dito si Daryl, at pagkapos ay agad niyang ikinaway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko kayo kailangan ngayon dito, kaya makakaalis na kayong lahat. Sabihin niyo rin sa lahat ng bantay sa palasyo na umalis sa kanilang mga pwesto. Ano? Paalisin ang mga bantay sa kanilang mga pwesto. Agad na natigilan ang mga bantay nang marinig nila ito. Pero wala pa rin kahit na sino ang nagawang kumwestiyon sa ibinabang utos ni Daryl nang makita nila ang seryosong mukha nito. Opo, kamahalan. Isang sumagot ang mga bantay bago nagsyalis ang mga ito. Sa loob ng isang iglap, wala nang kahit na sino ang natira sa paligid ng palasyo. Nagawa ko ito. Tawa ni Daryl, natuwa ito ng husto sa kanyang ginawa. Sisigaw na sana siya kay Zubaji na lumabas nang marinig niya ang isang magandang boses na papalapit sa kanya. Kamahalan, bakit ka nandito? Habang sinusundan ang direksyon kung saan nagmumula ang boses na iyon, nakita ni Daryl si Chang'er na buong pasasalamat na naglalakad ng dahan-dahang palapit sa kanya. Buwisit! Bakit siya nandito? Nang makita niya si Chang'er, agad na kumabog ng malakas ang puso ni Daryl, ngumiti pa rin ito habang sinasabi na, wala akong ginagawa kaya naglakad-lakad na muna ako sa paligid. Agad na nakaramdam ng pagpapanik si Daryl nang sabihin niya iyon. Si Chang'er ang pinakamalapit kay Emperor Howie. Mapapansin kaya nito ang pagkakaiba nilang dalawa. Pero nasobrahan sa pag-aalala sa kanyang sarili si Daryl. Ang transfiguration powder na kanyang ginamit ay ginamitan ng dekalidad na sangkap kaya natural lang na hindi ito mapansin maging ni Chang'er. Kahit na magpunta pa rito ang tunay na Emperor Howie, magiging mahirap pa rin para sa kahit na sinong makita ang pagkakaiba ng dalawa. Nang maisip ni Daryl ang tungkol sa bagay na yon, nakangiti siyang nilapitan ni Chang'er at sinabing, Kamahalan, kung wala po kayong magawa, bakit po kayo naririto sa ipinagbabawal na lugar? Tumingin si Chang'er sa bakuran na nasa kanilang likuran.
Halos masira na ni Zubaji ang reputasyon ni Chang'e, kaya hindi na mawawala ang hinanakit nito sa kanya. Alam din ito na hindi makakalimutan maging ni Emperor Hao Yi ang insidenteng iyon. Nang makita niya si Emperor Hao Yi sa entrance ng ipinagbabawal na lugar, agad niyang naalala ang pangyayaring iyon. Dito na nagpakita ng magkahalong emosyon si Chang'e. Hindi na siya naghintay pa ng sagot ni Daryl bago niya hawakan ang kamay nito, at nakangiting sabihin na, mukhang pagod ka na sa paglalakad, kamahalan. Magpahinga na muna tayo. Dito na dinala ni Chang'e si Daryl sa batong upuan na nasa kanilang tabi at umupo. Gulp! Patagong napalunok si Daryl nang makita niya ang magandang katawan ni Chang'e nang malapitan at malanghap ang presko nitong amoy. Si Chang'e ay isang abot-langit na diyosang bumaba sa daigdig. Mas naging maganda pa ito kaysa sa paglalarawan na ginawa sa kanya ng mga alamat. Ang magandang hubog ng payat niyang katawan, ang maganda niyang mukha, hindi nakataka-taka kung bakit siya tinatawag na diyosa ng buwan. Mahal, masakit na ang aking mga binti. Maaari mo ba akong bigyan ng masahe, sabi ni Daryl habang nakangiting tumitingin kay Chang'e. Nang sabihin niya iyon, naalala niya kung paano siya inapakan ni Chang'e noong nakaraan. Ngayong nasa ilalim na siya ng katauhan ni Hao Yi, gusto naman ni Daryl na maramdaman kung paano ito magalaga. Pero hindi inasahan ni Daryl na ngingiti lang si Chang'e, at magsasabi ng, pero kamahalan, kayo po ang madalas na magmasahe sa aking mga binti, at magsalin sa akin ng tsaa. Kaya bakit niyo po gustong humingi ng masahe sa akin ngayon? Medyo kakaiba po ang kinikilos niyo ngayon, kamahalan. Hindi na nakapagsalita pa rito si Daryl. Sino nga ba ang mag-aakala na ganoon pagsilbihan ni Emperor Hao Yi si Chang'e araw-araw? Nakaramdam si Daryl ng awkwardness nang sabihin niyang, nagkamali ako ng aking sasabihin. Tinatanong ko kung masakit na ba ang mga binti mo. Gusto mo bang bigyan kita ng isang masahe, mahal? Hindi po masakit ang mga binti ko ngayon, kamahalan. Kaya hindi niyo na po ako kailangan pang imasahe. Nakangiting sagot ni Chang'e. Dito na niya binago ang kanilang topic. Kamahalan, mukhang nagmula sa World Universe ang naganap na pagyanig kanina. Sumisimbolo ang ganitong klase ng mga pagyanig sa pagpapakita ng isang grand weapon o libingan ng isang hindi mapapantayang master. Alinman sa mga yon ang mangyari, siguradong mayroong kayamanang mahahanap ang kahit na sinong magpunta sa lugar na yon. Kamahalan, mayroon ka na po bang plano para rito? Magpapadala ka ba ng mga sundalo sa World Universe? Well, dito na napakamot sa kanyang ulo si Daryl, hindi niya alam kung paano niya ito sasagutin. Nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita ang katabi niyang si Chang'e. Kamahalan, 2,000 taon na ang nakalilipas mula noong makilala ang isang napakalakas na lalaki na nagngangalang Lubu. Tinawag siya ng lahat bilang First Mighty General. Ayon sa isang alamat, naglibot si Lubu sa daigdig at dumepende, sa walang katulad niyang teknike, sa pagpapalakas na tinawag niyang Blood Battle 8 Directions. Dahil madalas niyang gamitin ang teknike na ito, napuno ng internal energy, at pumapatay na aura ang kanyang libingan noong mapatay siya ng kanyang mga kalaban. Kaya sa sandaling magpakitang muli ang kanyang libingan, agad na mamumula ang kalangitan na kagaya ng nangyari kanina. Dito na napabuntong hininga si Chang'e habang nag-iisip na sinasabing, kamahalan, kinakailangan mo nang gumawa ng desisyon. Kung magagawa mong makuha ang Blood Battle 8 Directions teknike na ginagamit nito, siguradong aangat hanggang sa susunod na level ang iyong lakas. Blood Battle 8 Directions. Masyadong dominating at mahiwaga ang pangalang ito. Sa mga sandaling iyon nagliyab sa sobrang pasyon ang mga mata ni Daryl. Naramdaman niya rin na parabang kumulo ang kanyang dugo sa kanyang mga narinig. Hindi. Kailangan ko nang makaalis sa palasyong ito sa lalong madaling panahon para pumunta sa World Universe. Kinakailangan ko nang pumunta sa sinaunang libingan ni Lubu para kunin ang Blood Battle 8 Directions nito. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito, ngumiti si Daryl kay Chang'e at Xianbing. Magdedesisyon ako mamaya kung pupunta ba tayo sa World Universe o hindi. Napapagod na ako ngayon, mahal. Babalik na muna ako sa aking kwarto para magpahinga. Bakit hindi ka rin magpahinga sa iyong kwarto? Napuno ng pagmamadali ang mga mata ni Daryl. Sinabi ni Zubaji na magtatagal lang ng 15 minuto ang transfiguration powder na kanyang ginamit na nangangahulugang babalik siya sa dati niyang anyo pagkatapos ng oras na ito. Agad niyang ginamit ang sandaling ito para alisin ang atensyon ni Chang'e sa kanya.
Hindi napansin ni Chang'er ang pagbabago sa mukha ni Daryl. Agad siyang tumango para tumalikod at umalis. Dito na biglang nagsalita ang boses mula sa kanilang likuran. Ano na ang nangyayari, bata? Bakit ang tagal mo? Napaalis mo na ba ang mga bantay? Huwag mo sabihing pinaplano mo na iwanan ako rito at umalis nang mag-isa sa palasyo. Nako, hindi. Napakabog ng malakas ang puso ni Daryl. Dito na siya lumingon habang bumubulong na lumalabas si Zhu Beiji mula sa entrance ng ipinagbabawal na lugar. Buwisit! Napaka-incompetent ng isang ito. Paano niya nagawang lumabas ng ganoon-ganoon na lang? Halos maiyak na si Daryl sa mga sandaling ito. Chang'er, nang maglakad si Zhu Beiji palabas ng kanyang pinagtataguan, nakita niya si Chang'er at agad na nakaramdam ng matinding tensyon sa kanyang dibdib. Napuno rin ng pagkasorpresa ang mukha ni Chang'er. Natutulala niyang tiningnan si Zhu Beiji habang hindi makapagsalitang nakatayo sa kanyang pwesto. 1,000 taon nang nakakulong si Zhu Beiji sa ipinagbabawal na lugar. Kaya paano niya nagawang makalabas dito? Ito na yun. Makikilala niya na rin ang tunay naming pagkakakilanlan. Dito na nagpanik si Daryl. Mukhang matagal-tagal na ngang nakakulong sa lugar na ito si Zhu Beiji para agad na maubusan ng pasensya. Hindi na ba niya kayang maghintay ng kahit isa pang sandali? Lady Chang'er. Lakad ni Zhu Beiji palapit sa kanila, ngumiti ito kay Chang'er at sinabing, aking binibini, hindi ko inasahan na magiging ganito ka pa rin kaganda matapos ng matagal nating hindi pagkikita. At pagkatapos ay tiningnan ni Zhu Beiji si Chang'er mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang mga matang malapit ng matanggal sa kanyang ulo. Alam ni Zhu Beiji na hindi ito ang tamang panahon para roon, pero masyado na siyang uhaw sa mga sandaling ito. Kaya nang makita niya si Chang'er, agad siyang natigil sa paglalakad, hindi niya rin mapigilan ang kanyang sarili na tuksuhin pa ito ng kaunti. Buwisit! Hindi na alam ni Daryl kung tatawa pa ba siya o iyak. Masyadong naging malakas ang loob ng uhaw sa babaeng si Zhu Beiji. Hindi ngayon ang tamang oras para riyan. Pero nagawa pa rin niyang tuksuhin si Chang'er. Zhu Beiji. Dito na bumalik sa realidad ang isipan ng namumulang si Chang'er. Tumitig siya kay Zhu Beiji nang may napapahiya at galit na mukha. Mukhang wala ka pa rin talagang pinagbago. Matagal ka na sanang pinugutan ng emperor noong gawin mo ang bagay na yon. Tumingin si Chang'er kay Daryl at sinabing, kamahalan, patayin mo na lang po si Zhu Beiji. Hinding-hindi mawawala ang delubyong dala nito sa ating mga buhay sa sandaling hayaan lang natin itong mabuhay. Mukhang nanlamig ang mga mata ni Chang'er nang sabihin niya yon. Agad na nakaramdam ng matinding galit si Chang'er nang maalala niya ang tangkang panggagahasa sa kanya ni Zhu Beiji. Kung ganoon, pupugutan ko siya mamaya. Dito nang ngumiti at tumango si Daryl. Biglang tinalon at inatake ni Daryl si Chang'er, sinuntok niya ito sa akupoint ng napakabilis. Thud. Hindi na nakapag-react pa si Chang'er nang gawin ito ni Daryl. Agad siyang gumuho at hindi nakagalaw sa kanyang kinaroroonan. Kamahalan. Nagulat dito si Chang'er. Natutulala nitong tiningnan si Daryl at sinabing, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako inatake? Hindi niya pa rin naintindihan kung ano ang nangyari. Palagi siyang inaalagaan ni Emperor Hao Yi na nang spoil sa kanya ng husto, kaya imposible na atakihin siya nito hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Nangaasar nang umiti si Daryl kay Chang'er. Makinig kang maigi sa akin, aking binibini, hindi ako ang iyong asawa na emperor sa lugar na ito. Dito na tumawa ng malakas si Daryl. Nang sabihin niya iyon, hindi na ginamit ni Daryl ang teknike na kanyang ginagamit para manggaya ng boses, dito na siya nagsimulang magsalita gamit ang sarili niyang boses. Nabulgar na rin naman ang halos lahat ng kanilang plano, kaya hindi na nila kailangan pang ilihim ang mga natitirang bagay kay Chang'er. Ano? Daryl Darby. Nanginig si Chang'er habang hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaking ito. Paano siya naging kamukha ng emperor? Paano niyang hindi napansin ang bagay na ito? Dito na bumalik sa realidad ang isip ni Chang'er bago tumitig kay Daryl at sumigaw ng, ang lakas ng loob mo Daryl. Nagawa mong tumakas sa kulungan at magpanggap na emperor, ang lakas ng loob mo. Nararapat lang na mamatay ka. Suminghal dito si Daryl, sige. Halika rito kung ganoon.
Mukhang hindi mo na ako mahuhuli pang muli sa susunod. Dito na lumingon si Daryl kay Zhubaji para sabihin, hindi na tayo pwede pang magtagal dito, Kuya Zhu. Kinakailangan na nating umalis. Dito na nauna si Daryl sa pagtakbo palayo sa ipinagbabawal na lugar. Pero hindi naman dito na bahala si Zhubaji. Dahan-dahan pa nitong nilapitan si Chang'er. Parang na-hypnotize na humanga si Zhubaji habang papalapit kay Chang'er. Hindi niya maiwasang itaas ang kanyang kamay at itaas ang baba ni Chang'er. Dito na siya lumapit at bumubungis-ngis na sinabing, napakaganda kong Chang'er, nagdadalawang isip ako na iwanan ka rito, pero gusto mo akong patayin kaya wala na akong choice. Magkikita tayong muli kung iyon ang gustong gawin sa atin ng tadhana. Mukhang nagdadalawang isip si Zhubaji nang sabihin niya iyon. Ikaw siniliyuhan ang mga acupoint ni Chang'er, kaya hindi siya makagalaw sa kanyang pwesto. Halos mapapadyak ang kanyang paa sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Sumigaw siya sa lalaking ito ng, alisin mo sa akin ang madumi mong mga kamay, Zhubaji. Nagawa na siyang tuksuhin ni Daryl, pero kinakailangan bang tuksuhin din siya ni Zhubaji? Nagalit siya rito ng husto. Buwisit. Biglang namroblema ang may ilang daang metrong layo sa dalawa na si Daryl nang makita niya ang mga nangyari. Hindi ngayon ang tamang oras para riyan. Pero nagawa pa ring tuksuhin ni Zhubaji si Chang'er. Masyado na nga talaga siyang suicidal. Hindi na ako magtataka kung bakit niya nagawang makulong dito ng 1,000 taon. Hindi na alam ni Daryl kung tatawa pa ba siya o iyak na. Mabilis siyang sumigaw kay Zhubaji ng, halika na, Kuya Zhu. Siguradong hindi na tayo makakaalis pa sa sandaling dumating dito si Emperor Haoye. Huminga ng malalim si Zhubaji at biglang nagising sa katotohanan. Kuya Daryl, bakit hindi na lang natin isama si Lady Chang'er sa atin? Pagod ka na ba talagang mabuhay, Kuya Zhu? Malapit nang mawala sa kanyang sarili si Daryl. Sa sandaling dukutin mo si Chang'er, siguradong hahanapin ka ni Haoye hanggang sa katapusan ng mundo at agad kang papatayin kahit saan ka pa magpunta. Kaya halika na. Ngumiti si Zhubaji kay Chang'er habang nagdadalawang isip na sinasabing, kinakailangan ko nang umalis ngayon, maganda kong Chang'er. Hanggang sa muli nating pagkikita. Dito na siya binigyan ni Zhubaji ng isang flying kiss bago mabilis na humabol kay Daryl. Sa loob ng isang iglap, pareho nang nawala ang imahe ng dalawang ito sa paningin ni Chang'er. Zhubaji, Daryl Darby. Nanginig ng husto si Chang'er sa sobrang galit. Dito na kumislap ang napapahiya at nagngangalit niyang mga mata. Huhulihin at paparusahan ko kayong dalawa hanggang sa pagsisihan niyo ang pagkapanganak ninyo sa mundong ito. Hintayin niyo lang ako. Walang tigil na tumakbo palayo sina Daryl at Zhubaji. Matagal-tagal ding tumakbo ang dalawang ito bago tuluyang huminto sa isang tabi. Sa mga sandaling ito, tumayo si Daryl sa tuktok ng isang burol habang tumitingin sa nakatayong palasyo ng North Moana sa kanyang likuran. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim habang tinitingnan ang tanawing ito. Buwisit, nakatakas na rin ako sa wakas. Hindi ito naging madali. 1,000 taon din akong nakulong, malaya na rin ako ngayon. Nasabi ng husto ang nakatayo sa tabi ni Daryl na si Zhubaji sa mga sandaling ito. Tumawa rin dito si Daryl. At pagkatapos ay napatanong siya ng, Kuya Zhu, saan mo naman balak na pumunta pagkatapos nito? Sa World Universe, syempre. Isang mahalagang kayamanan ang nagpakita roon, kaya kinakailangan kong itong makuha. Hindi man lang nag-isip si Zhubaji nang sabihin niya iyon. Isang kakaibang fenomenon ang nagpakita sa World Universe, kaya sigurado ako na magpapakita roon ang isang kayamanan. Paano ko magagawang palampasin ang ganoong klase ng bagay? Ngumiti rito si Daryl habang tumatangong sinasabi na, sige, magpunta tayo roon ng magkasama. Nakita ni Daryl na may hindi mapapantayang lakas si Zhubaji, kaya mas magiging maganda para sa kanya kung magiging malapit silang dalawa sa isa't isa. Maaari niya itong magamit sa hinaharap. Sige. Isang direkta at prangkang lalaki si Zhubaji. Agad siyang tumango habang sinasabi na, halika na. Lumipad ang dalawa papunta sa World Universe. Habang lumilipad, nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap habang papunta sa kanilang destinasyon. Kuya Zhu, ano ang gagawin mo sa sandaling makuha mo ang kayamanan? Maghanap ng magagandang babae at magsaya. Oh, wow, Kuya Zhu. Nagpapakatotoo ka nga talaga sa tunay mong pagkatao.
Siyempre naman, bata. Isa akong talentado at walang katulad na lalaki. Sabihin mo nga sa akin kung sinong babae ang hindi matutuwa na makasama ko. Paano naman si Chang'er? Ibang usapan naman si Chang'er. Nagtawanan at nag-usap ang dalawa habang lumilipad. Pagkatapos ng 7 hanggang 8 oras ng paglipad, nakarating na rin sina Daryl at Zhu Beiji sa World Universe. Sa dalampasigan ng Donghai City. Tumayo si Daryl sa beach habang nakatatingin sa mga skyscraper ng Donghai City na nakapagpagaan sa kanyang dibdib. Gusto sanang maghanap ni Daryl ng isang hotel, gusto niya munang kumain ng masarap na pagkain at magpahinga. Pero nang maghanap siya ng magandang lugar na maaari nilang pagpahingahan, napansin niya ang ilang mga tao na may kakaibang pananamit. Mahahalata na nagmula ang mga ito sa iba't ibang mga mainland. Mukhang papunta na rin sila sa MT Huasek. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni Daryl na nagmula ang lindol na yon sa MT Hua. Malinaw na naroroon ang mga taong iyon para sa kayamanan. Kaya agad na nagmadali si Daryl nang malaman niya ang tungkol sa impormasyong iyon. Agad siyang nagpunta sa MT Ha kasama si Zhu Beiji. Mayroon isang city na tinatawag bilang Westmount City sa paanan ng MT Hua. Kasalukuyan ito ngayong may ilang milyong mga residente at masiglang mga kalye. Pagkatapos lumipad ng 3 hanggang 4 na oras, nakarating na rin sina Daryl at Zhu Beiji sa liblib na bahagi ng Westmount City. Magpahinga na muna tayo rito, bata. Sabi ni Zhu Beiji. Sige. Tango ni Daryl. 1:00 oras din silang lumipad mula North Moana. Medyo pagod na rin siya sa mga sandaling ito matapos gumamit ng maraming internal energy. At pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang dalawa papunta sa lupa. Nang makalapag, tumingin si Zhu Beiji sa masiglang mga kalye ng city. Napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang hindi mapakaling sinasabi na, napakarami ng mga nagagandahang babae sa city na ito, Daryl. Magtitingin-tingin lang ako. Dito na nagpunta si Zhu Beiji papunta sa city. Nasa unang panahon pa ang siyam na mga mainland nang makulong si Zhu Beiji sa North Moana Palace, at nagkaroon din ito ng mahiwabang barrier na naghiwalay sa siyam na mga kontinente. Kaya masyadong naging outdated ang naging kaalaman ni Zhu Beiji. Nang mapansin niya ang modernong mga city, agad na kumabog ang kanyang dibdib sa sobrang curiosity na kanyang nararamdaman. Lalo na nang mapansin niya ang dalawang mga nagagandahang babae sa mga kalye ng Westmount City. Hindi na maitago pa ni Zhu Beiji ang pagkasabik na kanyang nararamdaman. Hindi naman alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa kanyang nakikita. Sumigaw siya sa likuran ni Zhu Beiji at sumigaw ng, "Huwag kang magtagal Kuya Zhu. Magme-meditate lang ako rito habang hinihintay kita." Dito na umupo si Daryl sa damuhan at sinimulang ibalik ang nawala niyang internal energy. Ilang sandali pa lang siyang nakaupo nang marinig niya ang mga tunog ng yapak na papalapit sa kanyang likuran. Dito na niya ibinuka ang kanyang mga mata para tingnan kung sino ito. Agad siyang nagulat sa kanyang nakita. Dalawang mga sundalo ang lumapit sa kanya sa daanan paakyat sa bundok na may layong ilang daang metro mula sa kanya. Nakasuot ang isa sa mga sundalo ng nagliliwanag na uniform, habang hawak-hawak ang mahabang spear sa kanyang kamay. Isa itong sundalo ng New World. Pinamunuan ito ng isang payat, at may magandang hubog na babaeng naglalabas ng attractive na aura habang nakasakay sa kanyang blood horse. Siya ay walang iba kundi si Sloan. Habang ang isa namang sundalo ay nakasuot ng mahaba at kulay itim na robe, habang makikitang nakaukit ang larawan ng apoy sa kanilang mga damit. Sila ay nagmula sa Incandescent Sect. Pinamunuan din ng isang babae ang mga sundalong ito habang suot ang mahaba, sexy at naglalagablab sa pula niyang dress. Siya ay walang iba kundi si Laura Hanson na Sect Master ng Incandescent Sect. Buwisit! Paano ko ba nagawang makilala ang dalawang mga babaeng ito? Pareho silang nagmula sa New World. Siguradong nagpunta sila rito para hanapin ang kayamanan nang makita nila ako rito, kaya agad silang gumawa ng isang alyansa laban sa akin. Malakas na nagpawis ang noo ni Daryl, pareho niyang kalaban ang mga babaeng ito. Winasak na ni Daryl ang Incandescent Sect, kaya itinuring siyang kalaban ni Laura Hanson. At nagawa niya ring gumawa ng isang malaking gulo sa New World. Si Sloan ang diyosa nilang mandirigma, kaya natural lang na gustuhin nitong mawasak si Daryl. Nang makita niyang magkasama ang dalawang mga babaeng ito, agad na gumuho ang puso ni Daryl.
Agad siyang tumayo sa kanyang kinaupuan. Daryl Darby. Sa mga sandaling ito, nakita na rin siya ni Sloan at Laura. Tumingin ang dalawang babae sa isa't isa, bago agad na lumundag at sumugod palapit sa kanya. Kasabay nito ang pagsugod ng mga hawak nilang sundalo ng Royal Army at disipulo ng Incandescent Sect. Sa loob ng isang iglap ay nagawa nilang mapaligiran si Daryl. Daryl Darby. Well. Mukhang hindi talaga natin maiiwasan ang pagkikitang ito. Nanlalamig na tingin ni Laura kay Daryl. Hindi na niya maitago ang gigil na nagmumula sa kanyang puso. Nagawang wasakin ni Daryl ang Incandescent Sect at sugatan ng malubha ang kapatid niyang si Mateo Hanson na nagresulta sa pagtakas nilang dalawa para iligtas ang kanilang mga buhay. At noong magpunta siya sa Mist Loren, nahirapan ng husto si Laura para kunin ang Dragon Essence na kanyang magagamit para gamutin ang mga sugat ng kanyang kapatid. Pero muling nagpakita si Daryl para kunin sa kanya ang hawak na niyang Dragon Essence. Hindi lang iyon dahil nagawa rin siyang apakan ni Daryl noong mga sandaling iyon. Kahit maraming taon na ang nakalilipas. Hinding-hindi pa rin makakalimutan ni Laura ang mga pangyayaring iyon na nagtanim ng hinanakit sa kanyang puso. Sa sandaling magkaharap ang dalawang magkaaway na tao, agad na maglalabas ng kanya-kanyang hinanakit ang mga ito sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, napakagat sa kanyang labi ng husto si Laura habang nagliliyab ang kanyang galit. Nang maramdaman niya ang galit na nararamdaman ni Laura, mahinang tumawa si Daryl na nagsabi ng, Laura Hanson. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukhang gusto mo na akong kainin ngayon ah. Pero kaya mo ba itong gawin? Ilang taon na rin niyang hindi nakikita si Laura at mas naging sexy pa ito ngayon kaysa noong huli nilang pagkikita. Pero mas naging mahina ng kaunti ang kanyang lakas kaysa sa kasalukuyang lakas ni Daryl. Ikaw, nagbublush na sinabi ni Laura. Hindi na siya makapagsalita sa sobrang galit. Tama nga ang mga sinabi ni Daryl, hindi na niya ito magagawang tapatan sa sandaling maglaban sila ngayon. Sa bagay, ang White Lily Cold Flame ni Daryl ang nagsilbing kryptonite ng kanyang Hell Flame. Isa itong masakit na katotohanan para sa kanya. Daryl Darby. Humakbang paabante si Sloan habang nakatingin gamit ang nagngangalit niyang mga mata. Maaari ngang hindi ka magawang tapatan ni Master Laura, pero paano kung sabay ka naming labanan? Masyadong malaki ang gulong ginawa mo sa palasyo, noong huli, nagawa mong patayin ang aming country secretary at pagbantaan ang buhay ng aming emperor. Dapat lang na mamatay ka. Ngayong araw, magsasanib puwersa kami ni Master Hanson para paluhurin ka. Alam ni Sloan na hindi siya mananalo kung lalabanan niya ng mag-isa si Daryl. Pero kung makikipagsanib puwersa siya kay Laura, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataong manalo rito. Buwisit. Tingin ni Daryl kay Sloan, at kay Laura, bago siya ngumiti at sabihin, kahit na magsanib puwersa pa kayong dalawa, hinding-hindi niyo pa rin ako mahuhuli. Mukhang nandito kayo ngayon para kunin ang kayamanan. Kung ganoon, bakit hindi na lang natin ito kunin ng magkakasama? Bakit pa natin ito kailangang pagawayan? Namroblema rito ng husto si Daryl. Kahit na hindi siya natatakot na magsanib puwersa sina Laura at Sloan. Hindi pa rin magiging madali para sa kanya ang pakikipaglaban sa dalawang ito kung sakaling ituloy nga talaga nila ang pag-atake sa kanya. Huwag mo akong pinagloloko. Hindi na nagsalita ng kahit na ano si Sloan. Agad siyang sumigaw at umatake kay Daryl. Kasabay ito ng paggalaw ni Laura habang sinisindihan ang Hell Flame sa kanyang mga kamay. Dito na siya sumigaw ng, Daryl, tatapusin na natin ngayon ang nabuong problema sa pagitan mo at ng Incandescent Sect. Sige, kung gusto nyo talaga ng laban, makikipaglaro ako sa inyo. Dahil ayaw siyang pakawalan ng mga ito, iniling ni Daryl ang kanyang ulo at mapait nang umiti. Agad niyang ginamit ang kanyang internal energy at naghanda na harapin ang kanyang mga kalaban. Buzz! Nang biglang kumalat ang isang napakalakas na aura malapit sa kanila. Narinig nilang lahat ang boses ni Zubeji. Ano ang nangyayari, kapatid? Binibigyan ka ba ng problema ng dalawang ito? Gusto ka talaga nilang labanan? At pagkatapos ay biglang nagpakita ang guwapong imahe ni Zubeji. OMY, dalawang nagagandahang mga dalaga. Tingin ni Zubaji kina Sloan at Laura. Agad na gumuho ang kanyang puso habang nakatingin ang malalaglag na niyang mga mata sa mga ito. TSK, TSK, TSK. Ang ganda, napakaganda.
Isang bayani at isang matapang na babae, mayroong ganda ang isang ito na may kakayahang sumira ng mga kaharian. MY. May kanikanya silang uri ng kagandahan. Walang tigil na isinigaw ni Zhu Beiji. Walang tigil na tumama ang kanyang paningin sa dalawang mga babaeng ito. Gasp! Nang marinig nila ang mga sinabi ni Zhu Beiji, agad na namula ang mga mukha ni Sloan at Laura. Nagalit at napahiya sila sa mga sinabi nito. Pero nang maramdaman nila ang lakas ni Zhu Beiji, agad na bumagsak ang kanilang mga mukha. Napakalakas! Napakalakas ng taong iyon! Kailan pa nagkaroon si Daryl ng ganito kalakas na kakampi? Natigilan ang dalawa sa kanilang nakita. Napakagat sa kanyang labi si Sloan habang nagpapakita ng matinding pagkagulat ang maganda niyang mukha. Huminga rin ng malalim sa kanyang kinatatayuan si Laura, makikita ang kaunting pagkabahala sa kanyang mukha. Kapatid! Tumingin si Zhu Beiji kay Daryl at sinabing, ano ang nangyayari? Kinakalaban ka ba ng dalawang mga nagagandahang babae na ito? Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang ayusin ang bagay na ito para sa iyo. Dito na tumingin si Zhu Beiji kina Sloan at Laura bago ngumiti at sabihing, pareho kayong maganda, alam nyo, hindi palaging maganda ang pakikipaglaban at pagpatay. Bakit hindi na lang kayo sumama sa akin? Sisiguraduhin ko na yayaman at magkakaroon kayong dalawa ng magandang kinabukasan, sabay-sabay nating enjoyin lahat ng uri ng sarap sa buhay. Gasp! Mas namula pa sa kanilang mga narinig sina Sloan at Laura. Natigilan at nagalit ang dalawang ito sa kanilang mga narinig. Napakagwapo nga ng lalaki na nakatayo sa kanilang harapan, pero naging kabaliktaran naman nito ang nilalabas ng kanyang bibig. Dito na nila biglang naisip na. Hindi ba't ganito rin si Daryl Darby? Hindi na ako magtataka kung bakit nagkasundo silang dalawa. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa kanyang mga nakikita. Napamura na lang siya sa kanyang sarili bago tumingin kay Zhu Beiji at sabihin, nagkakamali ka Kuya Zhu, hindi ko sila mga kaaway, asawa ko silang dalawa. Ito ang una kong asawa habang ito naman ang ikalawa kong asawa, naglalaro lang kami noong dumating ka. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.